Sa kore na diyosa ng digmaan na si Hu Buhey. Inubos ang dugo ng batang ito. Vampira na si Count Daegola. Dragon Elephant Diyosa ng digmaan na si Boluo Duo. White Eagle diyosa ng digmaan na si Luo Jiesi. Bata, di ko alam kung matigas ba ang ulo mo. Sapat ba yan para hapasin ko? Mamaya, bigyan niyo siya ng konting hangin. Gusto ko siyang turuan ng maayos. Munting Sakura, ano bang maganda sa dilaw na unggoy na to? Hindi pa ba kita napaligaya kagabi? Dahil lang nyo apat. Gusto nyo pa akong patayin? Talagang hindi nyo alam ang lakas nyo. Paano kung idagdag mo pa ako? Ang respeto kong si Kuya Shikshong. Ha 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 ha. Yun Tian Luo. Bakit mo ako niloko? Mataan ng Dragon Vein. Tuwing 200 taon, may nabubuong isang Dragon Pearl. Ang Dragon Pearl ay pwedeng gawing isang Tianwang Jeng na malakas. Pwede siyang makarating sa antas ng Supreme Realm. Kapag nakuha ng banyagang lahi, magiging sanhi ng pagkawasak ng Shenzhou. Masisira ang buhay ng lahat. Kapag may Dragon Pearl tayo, makakalikha tayo ng isa pang malakas na Supreme Realm. Muling nabuo ang Dragon Ball bilang pinakamataas na kapangyarihan. Pareho tayong malalakas na parang hari, di ba? Bakit ikaw ang may Dragon Ball? At ako wala? Kaya naman, nakipagkasabuhat ka pa sa mga dayuhan. At tinraidor mo ang lahing dragon natin. Ang nanalo ay hari, ang talo ay kriminal. Basta mamatay ka, ako na ang magiging pinakamalakas na mandirigma. Shikshong. Nilagyan ko ng laso ng 1,000 makina ang espada ko. Kahit ang pinakamalakas ay di kinaya. Basta ibigay mo ng maayos ang Dragon Ball. Pananatilihin kitang buhay, pati ang buong pamilya mo. Buong pamilya mo. Ngayon, Gagamitin ko ang bangkay nyo. para bigyang pugay ang mga bayaning namatay para sa bansa ko. Ah. Ano, pinakamataas na kapangyarihan? Shikshong, wala kang Dragon Ball. Paano mo? Nakuha ang pinakamataas na kapangyarihan? Hindi kailangan ng tulong ng iba. Para maabot ang pinakamataas na antas. Shikshong. Natatalo ka na rito. Itong tanda ng kamatayan. Noon ikaw pa mismo ang nagbigay nito sa akin. Ngayon, ang laso ng 1,000 makina, malalim nang pumasok sa mga buto mo. Ubus na lakas mo. Di mo na magagawa. Ang pangalawang atake, tama? Kasalanan ko rin. Nagtiwala ako ng sobra. Noon, bala ko pa sanang ibigay sa'yo ang Dragon Ball para ikaw ang magpalakas nito. Para sa bansa natin, magkaroon sana ng isa pang pinakamalakas na mandirigma. Pero ang ginawa mo, nakipagsabwatan ka at tumalikod sa akin. Ang Dragon Ball na ito, kahit mamatay ako, di ko ibibigay sa'yo. Huwag. Akin ang Dragon Ball na yan. Ah. Bayaw. Lately, parang laging hindi maganda pakiramdam ko. Parang may matigas dito. Sabi ng doktor, may pagdami ng bukol sa dibdib ko. Kailangan daw gamitan ng masahe bilang paggamot. Xiaolu, bayaw mo ako. Hindi ito tama. Ano namang hindi tama dito? Masahe lang naman. Saan man parte ng katawan pareho lang yan. Tsaka, hindi mo naman nakikita. Hindi nakikita. 3 taon na. Hindi sinasadyang naging maganda ang resulta para sa akin. Napagtagumpayan kong linisin ang Dragon Pearl. Hindi lang gumaling ang sugat ko. Nakarating pa ako sa pinakamataas na antas ng paglayag. Kahit nakasuot ng sunglasses. Kahit dinadaan sa damit, nakikita ko pa rin. Ayokong gawin ang bagay na magtataksil sa ate mo. Bayaw. Sinasabi mo tungkol kay ate, pati ka ama, hindi kanya pinapatulog. Ayos lang, walang problema. Halika naman. Ang yabang mo ha, bulag ka na nga. Nagawa mo pang magtago kay Baizong, ginagawa mo pa ang mga ganitong klaseng kalukuhan. Oh, lahat ay na-record ko. Pati si Second Miss, na-record niya. Kayo? Ano kami? Pirmahan mo to oh. Xiaolu, ano to? Huwag mo akong tawaging Xiaolu. Wala akong bayaw na gaya mong useless. Ito, galing to kay ate para sa'yo. Papel ng diborsyo. Pirmahan mo yan ng maayos. Walang dalang kahit ano. Labas ka sa bahay. Mula ngayon, yaman ng pamilya namin, wala ka ng anumang koneksyon. Gusto nang makipaghiwalay ni Schwer sa akin. Bakit naman? Bulag ka talaga. Bulag ka talaga. Wala ka talagang kahit katiting na pag-aalam sa sarili mo? Alam mo ba kung sino si Baizong? Sa loob ng 3 taon, pinamunuan ni Baizong ang Bai Group mula sa bingit ng pagkalugi hanggang sa umabot sa bilyon ang assets. Bukas ng gabi, makakakuha pa siya ng investment na aabot sa 10 bilyong piso at magiging pinakaprominenteng bagong bituin sa negosyo dito sa Jiangnan. Ikaw naman, isa ka lang masahista na walang silbi. Gumagawa pa ng mga maduduming gawain. Pakiramdam mo ba, karapat-dapat ka kay Baizong? Karapat-dapat ba ako o hindi? Kayo ba ang magpapasya niyan? Lin na bulag, nakuha na ni Secretary He lahat ng ebidensya ng pananakit mo sa akin. Kung hindi mo pipirmahan, ipapadala kita sa presinto. Nilalagyan niyo lang ako ng kaso? Nilalagyan ng kaso? Ako? Ako na nga itong nilalagyan mo ng kaso? Bakit? Anong problema doon? Ibinigay ko na nga sa iyo ang mukha ko? Hanggat hindi ko nakikita si Schwer, hindi ako pipirma. Nin Hao. Bakit mo pa ginagawa to sa sarili mo? Swear, sabi ni Xiaolu, makikipaghiwalay ka raw sa akin. 3 taon na ang nakalipas nang iligtas ka ni Lolo.
Sabi niya noon, ikaw daw ay isang natatagong dragon ngayon, kaya napilitan akong pakasalan ka. Ngayon, wala na rin si Lolo. Siguro tapos na talaga ang tadhana natin. Pirmahan mo na lang ang kasulatan ng hiwalayan natin, itong 1,000 metro kwadrado. Regalo ko na lang yan sa iyo bilang kabayaran. Akala mo ba lahat ng meron ngayon ng pamilya Bay? Ikaw ang may gawa. Yan ba ay dahil sa iyo? Kung hindi dahil sa akin, matagal nang nalugi ang Bay Group 3 taon na ang nakaraan. Hindi mangyayari ang tagumpay na ito ngayon. Lin Hao, paano mo nakakayang sabihin yang nakakahiya mong salita? Swear, wag mo nang patulan pa siya. Pumirma man siya o hindi. Pipilitin pa rin nating pumirma siya. At ikaw naman, sino ka ba? Li Xiao siya ang pinuno ng 4 na pinakamalalaking pamilya sa Jiangnan. Siya ang panganay na anak ng pamilya Li. Tama, siya mismo iyon. Siya ang tumulong kay Baizong makakuha ng mahigit 100 bilyong puhunan mula sa Jushao Group. Maliit na puhunan lang yan. Hindi na kailangang pag-usapan. Swear. Sa pagkakataong ito ng trade fair, ang may-ari ng Juxiao Group, ang pinakamatandang anak ng pamilyang Murong, si Murong Yanran mismo, ang darating sa lugar. Murong Yanran. Pagkatapos umalis ng guro mo, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang longdian na ito. Itong sulat ng kasal ay kasunduan namin at ng pamilya Murong noong panahon ng matandang pinuno ng pamilya. Kapag nakuha mo na ang Dragon Pearl, bumalik ka agad sa Beijing at magpakasal kayo ni Murong Yanran. Sayang, hindi na makakadalo si Master sa mismong araw ng kasal mo. Master, ang pamilya namin na Lee, may matagal ng samahan sa pamilya Murong. Pagdating ng panahon, ipapakilala kita kay Miss Murong. Siguradong mas gaganda pa ang takbo ng pamilya Bai. Lin Shazi, nakita mo ba yan? Lahat ng yan, hindi mo na kayang abutin kahit kailan. Mga importanteng tao yan. Sabi nga, hindi magkasama ang tigre at aso, hindi magkasama ang dragon at ahas. Ikaw at ang ate ko, lalong lumalayo ang agwat nyo. Kung marunong kang makisama, sumunod ka na lang, at pirmahan mo na yan. Swear, ito ba talaga gusto mo? Ang lalaking mamahalin ko, Baizu, hindi dapat isang bulag na. Ang trabaho ay magpasaya ng ibang babae sa blind massage shop. Sina Xiao Lu at ang mga kasama niya ang nagbigay ng problema sa akin. Tama ba? Gusto mo rin yan? Lin Shazi, pipirma ka ba o hindi? Buti na lang mabait ang ate ko. Kung ako yan, matagal na kitang pinalayas sa presinto. See? Pipirmahan ko na ang kasunduan na ito. Tangina, bulag, swerte mo at matalino ka. Swear, alis na tayo. Murong si Jiao ang magalang na bumabati kay Dazio Darren. Baka po nagkakamali kayo ng tao. Matagal nang pumanaw si Dazio Jianshen. 3 taon na ang nakalipas. Na-ambush at napatay siya ng 4. Na mga Jianshen mula sa ibang bansa. Isa lang akong ordinaryong masahista sa spa. Isang Rolls-Royce Phantom, isang mansion sa Rose Garden, 10,000 ginto, 1 trilyong piso na investment ng Jushao Group. Lahat ng ito, kagandahang loob po ng dalaga namin. Sana po tanggapin ninyo, Darren. Miss Murong diba nakatakda na siyang ikasal kay Darren Tianluo? Hindi ba kayo natatakot na magalit si Darren Tianluo sa ganitong ginagawa ng dalaga nyo? Sabi ng dalaga namin, buhay at patay, kay Darren siya. Ang pagpapakasal niya kay Darren Tianluo ay kagustuhan lamang ng Murong Shijia. Uulitin ko ulit, bulag po ako. Walang silbi sa akin ang mga bagay na yan. Darren, alam kong hindi kayo mahilig sa yaman dati. Plano ng dalaga namin na gamitin ang 1 trilyong piso na investment ng Juxiao Group para suportahan ang pamilya Bai. Pero sino mag-aakala na si Bai Shui ay nagpakabulag at nakipag-divorce kay Darren dahil lang sa 1 trilyong piso na investment. Ito po ang imbitasyon para sa investment party ng Juxiao Group. Bukas ng gabi, kung makukuha ng pamilya Bai ang investment na 1 trilyon, nakasalalay po yan sa inyo. Sa loob ng 10 segundo, lumayo kayo sa harap ko. Ate, itong guhit na to, ang linya ng kapalaran sa pag-ibig. Monghe, sumama ka sa akin. Taoista ako, may lisensya ako. Magkita na lang tayo ulit sa susunod. Liu Yuan, bumabati po kay Amo. Naway magtagumpay ang kapangyarihan mo, Amo. Makakabalik ka na naman sa tuktok. Tumayo ka na. Kumusta na ang paghahanda tungkol sa pagbabalik ko sa Dragon Hall? Naayos ko na lahat, Amo. Si Jiangnan Jianwang, si Ling Tianxi, nagpadala ng Dragon Guards. Mahigpit nilang sinara lahat ng balita tungkol sa balak mong magpakita ulit. Pati sa balita na buhay ka pa. Ikaw ba ang nagsabi kay Murong Yanran tungkol dito? Amo, sa loob ng 3 taon sa pamilya Bai, naglalaba ka at nagluluto. Walang reklamo sa hirap. Naapi ka sa lahat ng paraan. Pwede nga mas mahirap pa kaysa sa alipin. Ngayon, magaling ka na. Malapit nang lumabas ulit ang kapangyarihan mo. Siyempre, tutulungan kita, Amo, para makita mo ang totoong ugali ng mga Bai. Pero, mabuti pa rin sa akin si Lolo Bai noon. Siya na. Anong nangyari kina Murong Yanran at Yun Tianluo? Pinipilit ng pamilya Murong si Yanran na pakasalan si Tianluo, ang war god. Ayaw talaga ni Yanran, kaya lumapit siya sa akin. Luo, hindi ko sinasadya, nasabi ko bigla, kaya iniwan niya at hinanap ako. Kung gusto mo, Amo, sampalin mo na ako. Nasabi mo ba na bumalik na ang lakas ko? Hindi ko pa po sinabi yon. Huwag ka nang ulit ha. May isa pa. Si Li Runze, ang pinuno ng pamilya Li sa Jiangnan. Narinig niyang lalabas ka na ulit. Handa siyang ibigay lahat ng yaman nila, makita ka lang, kahit minsan. Ang pamilya Li sa Jiangnan?
Noong nasugatan ka at nabulag, nagkubli ka sa pamilya Bai. Ang dating pinuno ng pamilya Li sa Jiangnan ang naging tagapamagitan. Mga ganitong maliliit na bagay, ikaw na ang bahala. Miss, Naipadala na ba ang mga gamit? tinanggihan ni Darren ang dote mo. Kinuha lang niya ang imbitasyon. Huwag magmadali. Sa huli, papayag din siya. Anong ginagawa niyo? Iniwan to sa akin ng Shifuko. Isang tumpok ng kalat na bakal, parang kayamanang itinatago. Nasaan ang breakup fee na ibinigay ng anak ko sa'yo? Ma, anong breakup fee? May mukha ka pang tawaging, ma ako, habang patago mong niloloko ang asawa mo, nilalandi mo pa ang hipag mo. Hindi ko tinatanggap na may manugang kaming walang konsensya katulad mo. Bilisan mong ibalik ang 10 milyon ng ate ko. Ano? Anong 10 milyon? Wala akong tinanggap. Isang bulag na mahirap na nagmamay-ari ng massage shop? Paano namang hindi niya tinanggap? Ma, bakit nagpapaliwanag pa kayo dyan? Bulag ka ng dugyot. Bugbugin na lang yan. Akin na. Ako ang magpaparusa. Bugbugin nyo ng mamatay. Anong ginagawa nyo? Nakatayo lang? Turuan nyo ng leksyon yan. Pare, masyado kang mayabang. Parang gusto mo na ring mamatay. Ay naku, Lin Hao, sasabihin ko kay Xueer, para hindi ka na muling makapagtayo ng pangalan dito sa Jiangcheng. Sino ang gusto mong? Hindi makapagtayo ng pangalan dito sa Jiangcheng, ha? Magalang na pagbati, sir. Pasensya na po at ngayon lang ako nakarating. Pakawalan niyo po sana ako sa pagkukulang ko. Wala nang kailangang seremonyas pa. Kayong dalawa, kung mga has pa kayong bastusin si sir, mag-ingat kayo dahil baka ipaban ko na ang pamilya niyo, mga bay, dito sa Jiangcheng. Tama na. Bigyan nyo lang sila ng leksyon. Sapat na yon. Opo. Master Liu, ito po ang mga luma kong bagay na kakakuha ko lang nitong huli. Ay, umalis ka dyan. Master Liu, hindi ko lang po alam kung ano ang sinabi ng boss natin doon. Okay na yung boss natin doon. Ibinakiusap na kita, sandali. Sinabi ko na handa ang pamilya niyong Lee na ibigay ang lahat ng yaman niyo na to. Ay, makita lang si boss kahit isang beses. Hindi naman tumanggi si boss. Ngayong gabi, si boss pupunta siya sa investment meeting ng Juxiao Group na may trilyong investment. Kung pupuntahan mo siya ngayon, baka may pagkakataon ka pa, makausap siya. Salamat Master Liu sa magandang pagkakasabi mo para kay Lee. Simula ngayon, ang pamilya Lee laging susunod at titingala kay boss. Master Lao Chin, narinig mo na siguro. Yung business conference ngayon, hindi lang si Murong ang panganay na anak ng pamilya ang pupunta. Pati ang mandirigmang hari ng Jiangnan na si Ling Chansi. Si Lord Ling darating din. Oo nga, sobrang bihira mangyari ang ganitong kalaking event dito sa Jiangnan nitong nakaraang 10 taon. Oo nga. Lin Hao, Binugbog mo ang kapatid ko hanggang na ospital. Tas naglakas loob ka pang pumunta dito. Bulag ka na nga, ang kapal pa ng mukha mo. Kakatapos nyo lang maghiwalay ng panganay naming miss. Sumama ka na agad sa malanding babae. Subukan mo pang magsalita ng kalokohan. Baka maputol ko pa ang dila mo. Ikaw. ate, sabi ko na nga ba, itong taong to, ibang klase talaga, traidor sa sariling pamilya. Dapat noon pa, pinakinig mo na ako, tsaka mo siya dinala sa presinto. Lin Hao. Sobra mo akong binaygo. Swear? Huwag mo na sayangin ang oras mo sa bulag na yan. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng security ng event na to. Ward! Narinig ko dati, yung matanda sa pamilya Bai, masyadong naniwala sa chismis. Kaya pinili pa kasalan ni Bai Zhu si Lin Hao. Buti na lang at napagdaanan na lahat ni Bai Shui, at napalaya siya nung nag-divorce sila ng bulag. Hindi mo ba nakita, si Young Master Lee, nasa tabi lang nakaantabay para kay Bai Shui. Ano ba trabaho nyo? Bakit may bulag na nakapasok dito? Paalisin nyo na yan agad. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang gawin yan. Anong bagay yan? Wala kang pakialam dito. Miss, kung may karapatan kang pumasok sa banquet hall na to, ibig sabihin magaling ka rin. Huwag kang paloko dyan sa bulag na yon. Yung amo ko, kahit hindi nakakakita, mas magaling pa rin kaysa sa mga nagbubulag-bulagan diyan. Ayaw mo makisama sa mabuti, di tatanggap ka ng kaparusahan. Kahit na nakapasok kayo sa banquet hall na to, so ano ngayon? Sino ba rito na hindi bigatin at mayaman dito sa Jiangnan? Isang pitik lang ng isa sa amin, kaya kang durugin. Tama ang sinabi ng bayaw ko. Huwag mong isipin na dahil malapit ka sa mayamang babae, may laban ka na. Kung ikukumpara ka sa amin dito, malayo ka pa. Isang bulag na masahe therapist, nakasandal ka lang sa mayaman, akala mo biglang naging sosyal ka na. Astig ka, bata. Naglakas loob kang sumuway kay Li Xiao. Sa palagay ko, gusto mo lang madagdagan ng problema mo. Bata, hindi para sa'yo ang lugar na to. Hindi ko na lang isama ang lahat ng mga narito. Pero si Li Xiao, ang pamilyang pinanggalingan ni Li Runze, hindi lang siya leading figure ng Jiangnan. Connections pa siya sa mga bigatin ng Longdian. Mas mabuting mag-sorry ka na lang agad. Ang pamilya Lee ng Jiangnan, anong relasyon mo kay Li Runze? Ama ko siya mismo. Narinig ko, may isang Li Runze na gustong ibigay buong yaman niya para lang makausap ako kahit isang beses. Ah, tatay mo pala siya.
Bata, nagkalakas loob kang bastusin si tatay ko? Ah, kaya pala, tatay mo pala siya. Ang kapal ng mukha mo na bastusin ng tatay ko. Mahiya ka naman sa kanya. Karapat-dapat ba siya? Sige, sandali lang mga kasama. Hindi naman dahil gumagamit ng koneksyon si Li Shihao dito. Kasi tong si bulag na, to, Grabe na siya kung mang-abuso. Ang haligi ng pamilya dito ay ang papa ko. Lin Hao, swertihan mo ngayon. Swertihan mo ngayon. Umabot ka pa sa investment party ni Miss Murong na bilyon-bilyong halaga. Natural, hindi na kita babalikan pa. Pero kapag tinangka mong lumabas ng function hall, sisiguraduhin ko, wala ka ng lugar na matitirhan sa Jiangnan. Lin, bulag ka. Talagang ikaw na mismo ang sumira sa sarili mo. Hindi ka na maililigtas. Galit mo pa si Li Xiao. Isang daliri lang ni Li Xiao. Babagsak ka na. Lahat ng nandito, lahat sila sa mga pinakamalalaking angkan sa Jiangnan. Li family pa ang nangunguna, bilang pinaka-powerful sa 8 angkan. Ngayon, napahiya pa kayo ng isang bulag. Kami, hindi na pwedeng magbulag-bulagan. Tama ang sinabi ni Bai Hermes. Ang Jiangnan Genia Group, suporta kami kay Li Xiao. ang Tianhua Group din ay susuportahan si Li Xiao. Simula ngayon, Tianhua Group, lahat ng negosyo at empleyado namin, bawal nang makihalubilo o sumali sa taong ito. Li Shihao, gusto mo na talagang mamatay. Miss, ikaw, pinapayuhan ko na lumayo ka sa bulag na yan. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Alam mo ba kung sino siya? Isang bulag na 3 taon lang nagtrabaho sa massage spa. Ano pa bang mapapala diyan? Hayaan mo na siya. Tingnan natin. Gusto kong makita kung sino pang matapang dito kumontra. Lin Hao, alang-alang sa ating 3 taon bilang mag-asawa. Ipagmamakaawa kita. Dali, mag-sorry ka na kay Li Xiao. Kung hindi, kahit santo pa ang dumating dito, wala kang ligtas. Magsorry ka. Bakit ako magsusorry? Lin Hao, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Qin, Li, at Xiao na pamilya dito sa South River? Kung nakaaway mo sila, sa loob lang ng kalahating buwan, baka makikita ka na lang na palutang-lutang bilang bangkay sa ilog ng South Jiang. Ate, ang dami mo namang sinasabi. Tingin ko naman talagang sinadya ng mokong Namang na gulo to dito. para masira ang milyon-milyong investment dinner natin. Bulag na naman, hindi ko akalain na ganyan kakasama mag-isip. Li Xiao, wag mong hayaan na manalo sa plano niya. Relax lang. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang mokong na to. Itong milyon-milyong investment na, to ako naman talaga ang dahilan kung bakit ginawa. Kung trip kong palpak itong event. Isang salita ko lang yan. Lin Bulag, ikaw ba mismo naniniwala sa sinasabi mo? Sino bang hindi nakakaalam na ang investment dinner ni Miss Murong, ako ang tumulong, kaya nakuha ni Xueer? Ah, Sabi ni Papa, malapit nang makilala ng pamilya namin Li, ang bigating tao sa Longdian, isang swerte na makakatulong sa amin pataas bigla. At balita ko rin na si Miss Yan Ran, ikakasal daw sa Tiang Luo War God ng Longdian. Kung tutuusin, pwede rin naman sabihin na ako talaga ang nagdala nitong milyon-milyong investment dito. pero close ba kayo? First time ko palang makita. Ang babaeng 2. Ni ako, hindi niya kilala, tapos sinasabi mo na kilala mo si Miss namin. At bakit nga ba, si Miss namin, magbibigay ng bilyong investments para sa klase mong tao para sa Bai family? Yung miss nila, baka kasambahay lang ni Miss Murong. Sa tingin ko hindi naman. Isang taong balingweg lang na marunong magmasahe. Sino naman mag-aakalang may kilalang bigatin? Nung nakita ko si Ma'am Yanran, di ko naman nakita yung kasama mo. Baka nagkukunwari ka lang. Aba, Lin Hao, lakas ng loob mong maghanap ng magkunwari bilang kasambahay ni Miss Murong. Sinasabi ko na nga ba, anong status ba ni Miss Yanran? Kahit kasambahay niya, hindi basta-basta kinakalabit ng mga normal na tao. Tapos ikaw pa ay bulag na sabit pa sa kanila. Bulag na bata. Grabe ka. Di mo alam kung anong pinasok mo. Lumakas pa ulo mo maghanap ng magkunwaring kasambahay ni Miss Murong. Parang nakikipagtaguan ka sa tigre. Hinahanap mo lang ikamamatay mo. Hindi naman tigre si Murong Yanran. Anong gagawin niya? Kakainin ako. Si Murong Maran naman hindi naman siya halimaw. Hindi naman niya ako kayang kainin. Ang tapang mo paano mo nagawang tawagin si Miss Murong sa pangalan niyang ganon? Pangalan naman yon para tawagin, di ba? Hindi ba tinatawag din kita na Li Shihao? Gusto mo bang tawagin kitang Li Ergo? Ikaw talaga. Mamamatay ka na nga, matigas pa ring ulo mo, bulag ka. Na nga, tapang mo pa. Gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Alam ko na. Itong bulag na to, alam niyang sandali na lang siya. Kaya sinadya niyang guluhin tong investment dinner. Bago siya mamatay, gusto pa niyang may madamay. Lin Hao, huwag kang magulo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang investment dinner na to para sa pamilya Bai? Kung hindi dahil sa akin, wala dapat itong investment dinner na bilyon-bilyon. Sa huli, hindi ninyo makukuha ang bilyon-bilyong investment na yon. Kasalanan nyo na lang kung wala kayong makuha. Len, bulag ka na nga Len. Talagang hindi ka pa tumitigil. Mga kaibigan, huwag nating hayaang bulag na yan sirain ang investment dinner na para sa bilyon-bilyon. Kailangan nating magkaisa at palayasin ang bulag na yan sa loob ng banquet hall. Tama? Palayasin ang bulag na yan. Palayasin ang bulag. Ano bang balak nyo? Miss, payo ko lang. Lumayo ka dyan sa bulag na yan. Huwag mo nang idamay ang sarili mo. Hindi ba't gusto mo ng patunay ng pagkakakilanlan ko? Sir, basta ipag-utos mo ngayon na kanselahin ang bilyon-bilyong investment para sa Bai family, matatapos na agad ang investment dinner. Kung ganon, kanselahin na nga. Tinutuloy mo pa rin yung palabas mo ha? Mga kaibigan, pasensya na talaga. Kasi ngayong gabi, nakatanggap kami ng abiso. Ang investment dinner para sa bilyon-bilyong halaga ay biglaan kinansela. Ang handaan para sa 10 bilyong puhunan. Kanselado ng biglaan. Paano nangyari? To, Hindi kaya totoo yung sinabi nila kanina.
Mukhang ang totoo. Kasama pala yung alalay ni Murong Miss. Ang bulag na to. Ano ba talaga ang pagkatao niya? Li Xiao, ano bang nangyari dito? Second miss, totoo ba na tulad ng sabi mo, blind masur nga ang bulag na yan? Hindi ko rin alam. Nung buhay pa si Lolo, sabi niya isa daw siyang tagong dragon nitong panahon. Pinilit ako na pakasalan siya. Pero sa 3 taon na ito, palagi lang siyang anden. Sa shop ng blind massage, wala namang kakaibang nangyari. Li Xiao, di ba kakilala mo si Murong Miss? Oo nga, Li Xiao. Bilisan mong tawagan si Miss Murong at itanong mo. Hindi kaya tong lalaking to, kilala talaga si Murong Yanran? Imposible yon. Basta ang alam ko, kaya pumunta dito sa Jiangcheng si Miss Murong Ai para makita ang isang bigating tao. Kung siya talaga yung bigating yon, Bakit nakipag-divorce si Bai Shue sa kanya? Shue, huwag ka munang mag-alala. Tatawagan ko ulit sa akin si Mo. Kanselado ang bilyong-bilyong puhunan na meeting. Alam niyo ba tong tungkol dito? Nakansela na? personal bang sinabi ni Miss Murong? Hindi pa dumarating si Miss Murong. Sabi ng host dito sa venue. Hindi pwede yan. Napaka-importante ng event na to kay Miss Murong. Siguradong pupunta siya dito mismo. May hindi pagkakaintindihan dito. Hintayin mo akong dumating, tsaka nating ayusin. Pupunta ka na dito ngayon? Oo. Kasama ko ang isang bigating tao mula sa Longdian. Sabay kaming pupunta. Nandyan ka pa? Huwag na huwag kang manggugulo habang nandyan ka. Bigating tao mula sa Longdian. Malaking tao mula sa Longdian. Tay, alam ko na. Sigurado akong hindi ako magdadala ng gulo sa pamilya natin. Ang tawag mula sa anak ko. Nakakahiya po. Pasensya na. Ginoong Liu, hindi ko po alam kung ano ang hilig ng boss ninyo. Sana po, mabigyan niyo ako ng kaunting gabay. Ang iniisip ng boss, hindi natin pwedeng hulaan bilang mga empleyado lang tayo. Pinuno ng pamilya Lee. Lumampas na po kayo sa linya. Opo, opo. Siya na. Aalis na tayo. Shwer, napadami ang nasabi ko. Si Miss Murong ay sobrang pinapahalagahan ng investment banquet na ito. Sigurado siyang pupunta mismo doon at kasama ko pa siyang pupunta. May isa pang malaking tao mula sa Longdian. Ibig mong sabihin, hindi makakansela ang banquet na ito. Sabi ko mismo ito. Pwede bang hindi totoo yun? Kanina muntik na akong mapaniwala ng batang ito. Talagang kakaiba si Li Xiao. Lin Bulag, tingnan mong mabuti. Ganito dapat ang lakas ng isang tunay na anak mula sa kilalang pamilya. Hindi tulad mo, isang bulag lang na puro masahe ang alam. At puro yabang lang sa mga ganitong okasyon. Ibang klase ka talaga, Runze bro. Nakakausap mo pa ang mga bigatin mula sa Longdian. Bayaw ko, ang tapang mo talaga. Bulag ikaw? Gusto mo pang magbayaw sa akin? Para kang palakang baliw na gustong kainin ng swan. Uy, bulag, lumuhod ka na agad at humingi ng tawad kay Li Xiao. Baka pag natuwa si Li Xiao, mapatawad ka pa niya. Baka... Lin Hao, makinig ka sa akin. Lumuhad ka na at humingi ng tawad kay Li Xiao. Bulag, dahil kay Shwer, bibigyan kita ng chance. Lumuhod ka lang at dumaan ka sa ilalim ng aking mga paa. Patawarin na kita. Dumating na si Miss Murong. Talagang kakaiba si Miss Murong. Si Miss Bai dati ay tinuturing na pinakamagandang bulaklak ng Jiangnan. Pero kung ikukumpara kay Miss Murong, Para na lang siyang manuksa. harap ng isang phoenix. Dalagang pinuno, ang galing. Natapos na rin ang investment na bilyon-bilyon natin. Li Xiao, maraming salamat. Murong Yanran, bumabati sa asawa ko. Murong Yanran. Nagpakita po ako sa asawang lalaki ko. Li Xiao, ito. Sino ba yung kanina na pinapilit ang mapapangasawa ko na lumuhod at magmakaawa at dumanas ng ganitong kahihiyan? Miss Murong, baka po nagkamali kayo ng pagkakakilanlan. Ang taong ito, bulag, paano naman siyang magiging fiancé nyo? Ano bang nangyayari? Li Xiao, ano ba talaga to? Lin, ang bulag na yan, alam naman ng lahat na si Tian Luo, sir. Malapit nang pakasalan si Miss Murong. Tapos, nagawa mong humanap ng tao para magkunwaring si Miss Murong at ipagyabang pang ikaw daw ang fiancé ni Miss Murong. Ni hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Tama, fiancé ni Tian Luo sir si Miss Murong. Paano namang mangyayaring may relasyon siya sa bulag na to? Ikaw talagang bulag na ito. Sobrang kapal ng mukha mo, naghanap ka pa ng magpanggap kay Miss Murong. Bulag ka, patay ka na talaga. Naghanap ka pa ng parang babaeng tuso para magpanggap na Miss Murong. Grabing lakas ng loob. Oh, ate, buti na lang at nakipag-divorce ka na sa kanya. Kung hindi pati buong pamilya bay natin. Nadamay na. Ate, matagal ko nang sinabi na hindi siya mapagkakatiwalaan. Dapat noon mo pa ko pinakinggan at ipinadala mo na siya sa presinto. Lin Hao, pinipilit mo yata, dalhin ang sarili mo sa kapahamakan ngayon. Sinasabi mo bang papakasalan ko si Yun Tian Luo? Sabi mo, papakasalan ko raw si Yun Tian Luo. Cute ka talaga. Ang lakas mo makatawag ng direkta sa pangalan ni Tian Luo, Datu. Kung magsalita ka pa ng isa pang salita, bibigwasan ko lahat ng buto mo. Si. Mga kaibigan, Ang taong ito, wala talaga siyang respeto sa nakakataas. nakakaangat ang yabang, Hindi lang niya nilapastangan ang tatay ko. pati si Miss Murong nilapastangan niya, at pati si Tian Luo Datu. Dito sa harap nyo, suggest ko, lahat ng pamilya, magpaalam sa security team, i-report sa Dragon Hall. Pagtulungan natin na maharang ang lugar na to. Kahit langaw, walang makakatakas. Ang security team ng chain na ang umalis. Lin Hao, umabot ka na sa ganitong punto. Wala na talaga akong magawa para iligtas ka. Ate, ba't ka ba nakikipag-usap sa kanya ng ganyan?
Lin Bulag, patay ka na dito. Matagal ko na dapat pinapadala ka sa police station. Para sa kulungan ka na lang magpulot ng sabon. Mas maganda pa kaysa ngayon. Nakasama ka pa ni Miss Murong. At ikaw, dahil maganda ka, kung papayag ka kay boss na magpaligaya, baka pagbigyan ka pa ni boss, makalabas ka ng buhay. Ano bang nangyari dito? Ba't ang ingay? Buti dumating ka. Ikukwento ko sa'yo isa nagpapanggap bilang Miss Murong, isa naman nagkukunwang fiancé ni Miss Murong. Naabisuhan ko na ang security team, naabisuhan na rin ang Dragon Hall. Para sabay-sabay silang tapin. Ako po si Liu Yuan, nagpapakilala sa inyong kataas-taasan. Hindi ko po agad nakilala ang tamang tao, Liu Yuan po ay nagkamali. Kaya po ipinakikiusap ko na parusahan ninyo ako, kataas-taasan. Tumayo ka na. Ako po si Li Runze, na isang may sala. Hindi ko po napangalagaan ng maayos ang aking pamilya. Pinabayaan ko po ang suwail kong anak. Nabastos ang inyong kataas-taasan. Pati na rin si Miss Murong. Kasalanan ko po ito na hindi mapapatawad. Ako po ay may sala. Handa po akong ialay ang aking ulo. Pati na rin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lee. Ipinakesusumamo ko po na patawarin ninyo ang natitirang mga inosenteng matanda at bata sa pamilya Lee. Anong ginagawa mo? Isa lang siyang ordinaryong teknisyan. Huwag kayong paloko sa kanya. Anak na Suwail, Ang sakuna ng araw na ito ay dahil sa ginawa mo. Wala akong alam sa nangyari. Siya ba talaga si Miss Murong? Ako po si Xiao. Hindi ko siya agad nakilala. Nabastos ko po si Miss Murong. Patawarin po ninyo ako, Miss Murong. Ako naman po si Chin, nalinlang ng masasamang tao. Nabastos ko po si Miss Murong. Miss Murong, patawarin niyo po ako. Maawa po kayo. Miss Murong, patawarin niyo po ako. Miss Murong, pakiusap po, patawarin mo ako. Kayong lahat, niloloko nyo lang ako, di ba? Napaka-cute mo talaga. Hindi ba sinabi mo sa akin na siya ay isang masahista na bulag lang? Masahista na bulag? Pwede bang siya ang fiancé ni Miss Murong? Masahista na bulag? Magiging dahilan ba na masira ang buong buhay ng tatay ko? Lin Hao, sino ka ba talaga? Alam ko namang hindi ka ordinaryong tao. Bakit ba lagi mo akong niloloko? Ano bang niloko ko sa'yo? Sinabi ko na, lahat ng nasa Bai family, ako ang dahilan. Kung wala ako, wala ang Bai family. Wala itong 1 trilyong investment. Bai Shue, tama ba? Sa totoo lang, dapat pa akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi mo pa kusang loob na nakipaghiwalay kay Mr. Lin. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magsama ni Mr. Lin. Kuya, nagkamali ako. Pinapakiusapan ko. Magbalikan ka po sana kay ate. Lahat yan gawa ni Li Shihao. Siya ang nang-udyo kay ate para makipaghiwalay sa'yo. At si Hiching, yung babaeng yon, palaging sa harap ni ate. May sinasabing puro masama tungkol sa'yo. Second miss, grabe ka, ang arte mo. Huwag ka nang magpanggap sa harap ni Boss Lin. Ang dami mo nang pinagsasabi na masama tungkol kay Boss Lin. Hindi ba dapat alam mo kung gaano ka sinungaling? Ako lang naman ang, Maliit na sundalo na sumusugod. sa likod, ikaw pa rin ang nag-uutos. Babae, lahat kayo, pare-pareho lang. Grabe, ngayong gabi, talagang nasaksihan ko ang isang maganda at masayang palabas. Murong Yanran. Ayaw mo namang pakasalan si Tian Luogej. Hindi mo na kailangan na maghanap ng isang bulag dito para siraan ang sarili mo. Ayokong magpakasal kay Tian Luo, kuya. Hindi ko rin kailangang manatili dito. Maghahanap ka pa ng bulag para lang dungisan ang sarili mo. Murong Qingyu, paano mo ko nahanap dito? Sino siya? Parang siya yung pangalawang dalaga ng pamilyang Murong. Siya si Miss Murong Qingyu, ang pangalawang dalaga. Narinig ko raw si Murong Qingyu ang mas paborito sa pamilya Murong, Murong Yanran. Pero ang totoo, si Murong Yanran, isa lang siyang gamit ng pamilya Murong para ipakasal kay Lord Tianluo. Kung ganoon, May pag-asa pa tayo? Ano? Oo nga. Ate, ikaw ang opisyal na piniling asawa ni Lord Tianluo. Bakit parang biglaan mong pinili ang isang bulag na asawa? Hindi mo ba kailangan bigyan ng paliwanag ang pamilya Murong? Paliwanag? Anong paliwanag? Anong paliwanag? Ang pagpapakasal ko, ako mismo ang magpapasya. Hoy, bulag! Alam mo ba kung anong gulo ang pinasok mo? Anong gulo? May lakas ng loob kang makipag-agawan ng babae kay Lord Tianluo? Kung malaman ni Lord Tianluo, ano sa tingin mo ang gagawin niya sa'yo? Si Murong Yanran, asawa ko siya. Kung may tutol diyan si Yun Tianluo, sabihin mo sa kanya, lumapit siya sa akin mismo at mag-usap kami. Kung hindi pumayag si Yun Tianluo, ipapapunta ko siya dito para makipag-usap sa akin ng harapan. Lin Xiaozi, akala mo ba gusto mong magpakamatay? Ayos ka rin, Lin Hao. Akala ko talaga, may lalo kang kahanga-hangang pinanggalingan. Yun pala isa ka lang naman, ginagamit na pantatakip sa bala. Anong karapatan mo na humarap kay Tianluo datu? Oh, ganun pala. Miss Qingyu, anong plano mo para sa bulag na yan? Ang Li pamilya ng Jiangnan, handa kaming magsilbi kay Miss Qingyu. Ang Chin pamilya ng Jiangnan, handa kaming magsilbi kay Miss Murong. ang Xiao pamilya ng Jiangnan, handa kaming magsilbi kay Miss Murong. Kami, handa rin kaming magsilbi kay Miss Qingyu. Bakit mo na naman ako sinaktan? Hindi mo ba nakikita? Yun ang dahilan, nakakapagmatigas lang siya dahil may suporta siya sa likod mula kay Madam Maran. Ngayon at nandito na si Miss Qingyu, magsisilbi na lang siyang palakang walang pag-asa pagkatapos ng taglagas. Ang Li pamilya ng Jiangnan, handa kaming magsilbi sa Panginoon. Ang Li Family Guard, galaw na. Lipulin ang Xiao at Chin pamilya ng Jiangnan. Li Runze, tatandaan ko ang pangalan mo. Tinutulungan mo ako ng ganito. Hindi ka ba natatakot na darating dito si Yun Tianluo? Basta nandyan si Datu, wala lang si Yun Tianluo. Isang matandang buto na lang sa bahay. Naliliyo? Ka na ba? Hayop ka. Kung babastos ka pa sa Panginoon, papatayin kita ngayon mismo.
Xiao Xiazi, hindi ko akalain na may ibubuga ka rin pala. Kaya mo palang gawin ganito si Lydia Jiazu, na para sa'yo ay sumugal ng buhay. Kaya pala nahulog ang ate ko sa'yo. Salamat Miss Qingyu, sa papuri mo. Pero, alam mo, ang Lydia ay parang manok at aso lang. Naipaalam ko na, si Wang ng digmaan sa Jiangnan, si Ling Tianqi, ay parating na. Pagkalipas ng 10 minuto, darating na rito ang mga kabalyero ng Dragon Palace. Sa oras na iyon, kusa kong ihahatid pabalik sa kabisera ang mahal kong ate. Ikaw naman, isa ka lang namang bulag. May isang estilo ng espada si Kuya Tianluo na tinatawag na Qianmo Wanren. Kaya niyang hiwain ang katawan ng tao ng libo-libo, pero hindi mamamatay. Baka gusto kitang pa-experience ng kaunti mamaya. Ang espada ni Digma ang Tianluo. Sakto, gusto ko ring matutunan at makita mismo. Matigas pa rin talaga ang ulo mo, kahit patay na manok ka na. At ikaw naman, mahal kong ate, talaga bang iniisip mong gustong pakasalan ka ni Kuya Tianluo? Ginagamit ka lang niya dahil sa siyam na puwersa ng Phoenix na taglay mo para makuha ang Jiu Xiao Divine Sword at siya ang pumalit bilang Dragon King ng Dragon Palace. Kung hindi ka naman talaga papakasalan, isang anak lang ng babaeng mababa ang tingin. Babae. Sige, bubugin mo ko. Mas malakas ang hampas. Mas gusto ko. Sasabihin ko sa'yo, nangako na sa akin si Kuya Tianluo. Basta makuha lang niya ang siyam na puwersa ng Phoenix mula sa'yo, ibibigay ka na niya sa akin. Buhay o patay, nasa kamay ko na. Sa oras na iyon, puputulin ko ang mga kamay at paa mo. Gagawin kitang tao na parang hayop. At pagkatapos noon, papanoorin mo akong maging asawa ni Tianluo Dragon King. Uy, Miss Murong Qingyu. Bago ka ba nagpunta dito sa Jiangcheng, nagpahula ka ba? Ano? Pare, ipahula mo nga siya. Miss Qingyu, nako, palpakto, lumalabas sa baraha ko ng ngayong gabi, may malas kang dugo. Naku, ayon sa pagbabasa ko, ngayong gabi, mapapahamak ka, may dugong masama na dadating sa iyong buhay. Tingnan mo, tama ang hula ng monghe, di ba? Ayan, nangyari na ang dugong masamang sinasabi ko. Hoy, bulag na matanda. Gusto mo talagang mamatay. Ano? Titig kayo dyan. Di pa ba kayo action? Liu Dashi, gusto mo ba na ilipat ko ang mga bantay ng pamilya Li dito? Yung mga kasama ng pamilya Murong, hindi basta-basta mga ordinaryong mandirigmaya. Siya na, hindi mo na kailangang mag-alala sa amo natin. Relax ka lang at manood ng palabas. Hoy, bulag. Di ko inakalang may kakayahan ka pa pala. Murong Yanran, saan ka nakahanap ng ganyan kagaling? Murong Qingyu, uulitin ko ulit. Si Linhao ang asawa ko. Kapag tinawag mo pa siyang bulag, magtitiis ka ng bali sa binti. Ang haring mandirigma ng Jiangnan, Ling Tianxi, dumating na si Dato ng digmaan. May pag-asa na tayo. Ling Tianxi, sa wakas nandito ka na. Murong Yanran, Lin Xiezi, sigurado kayong mamamatay na kayo ngayon. Tatay, manood ka. Sino ba ang nagdala sa atin ng ganitong malaking trahedya? Datu, ng digma, may irereklamo ako. Li Runze, sumuway ka sa utos ni Miss Qingyu. Pinagtanggol mo pa ang bulag na yan. Humihiling ako sa Dragon Hall. Natanggalin si Li Runze bilang pinuno ng pamilya Li. Lin Hao? Kahit gaano ka pa kalakas, para saan pa yon? Ngayon, nakabangga ka na kinatiyan si Dato ng digmaan at sa mga kabalyero ng Dragon Hall, maghanda ka na lang sa kamatayan. Dalaga, matagal ko nang alam na tong bulag na to'y masamang tao. Nagkaroon pa ng lakas ng loob na galitin si Dato Tianluo. Nakakainis talaga, nakakaubos ng pasensya. Ling Tianxi, dakpin mo si Murong Yanran at ang bulag na yan at baliin mo ang bawat buto niya. Sawatahin mo at parusahan ng paulit-ulit hanggang mamatay siya ng dahan-dahan. Ling Tianxi, ang may sala. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng mataas Sa na Dragon pinuno. Hall. Ang nagkasalang si Ling Tianxi, malugod naming tinatanggap ang pagbalik ng Panginoon sa Dragon Hall. Tumayo ka na. Ang tagal na nating hindi nagkita. Di ko akalain. Naging working ka na pala. Ang saya ko na makita kang muli. Malapit nang matapos ang palabas na to. Ikaw na ang bahala sa huli. Susunod ako sa utos ng Panginoon. Ling Tianxi, naglakas loob kang suwayin ang utos ng Dragon Hall. Plano mo bang maghimagsik? Kung may maghahimagsik, mukhang kayo yon. Iparating ang utos ko. Ang Xiao clan ng Jiangnan ay may masamang balak. Nagbabala silang maghimagsik. Lilipulin ang buong angkan. Walking Tianxi. Ako ay inusig lang. Niloko lang ako ng iba. Lin Darren, patawarin mo ako. Qin clan ng Jiangnan, may masamang balak kayong gawin. Nais maghimagsik at lilipulin ang buong angkan. Lin Darren. Ang Qin family ko, handang isuko ang lahat ng aming kayamanan. Nagmamakaawa akong huwag mo kaming patayin. Lin Darren. Ang Li clan ng Jiangnan ay may masamang balak. Nagbabalak maghimagsik. Puno ng Li family, si Li Runze ay umalalay sa pagprotekta, kaya't may ambag siya. Si Li Shihao, pwede nang hindi patayin, pero hindi siya makakaligtas sa parusa. Dalhin siya sa labas. Tay, sagipin mo ako! Tay, iligtas mo ako! Darren, paano natin haharapin ang Bai family? Anong gagawin natin sa pamilya Bai? Ginoong Lin, nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako please. Sana alang-alang kay lolo ko, na minsang nagligtas sa iyo dati. Ako at ang ate ko handa kaming maging katulong, at alipin mo habang buhay. Ate, magsorry ka na kay Ginoong Lin. Kung hindi lang talaga dahil sa'yo noon, hindi sana nangyari lahat to sa pamilya natin. Linhao, lahat ng ito, kasalanan ko lang. Walang kinalaman ng pamilya Bai. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Bai. Ikulong ang buong pamilya Bai. Dalagang pinuno. Tungkol naman kay Murong Qingyu, Yanran, ikaw na bahala.
Murong yan, Ran. Kung galawin mo ako, hindi ka palalampasin ni Kuya Tianluo. Kung natatakot ako kay Yun Tianluo, hindi sana ako galing sa Shangjing at pumunta dito sa Jiangnan. Oh, nasaan na ang nanay mo? Sayang, hinahanap mo ang kamatayan. Alam mo bang ang dahilan lang kaya ka pinakasalan ni Kuya Tianluo ay para makuha niya ang lakas ng siyam na ibon na nasa loob mo? Kung hindi yon makukuha mula sa'yo, wala tayong magagawa kundi kunin na lang mula sa nanay mo. Narinig ko, sa lahi ng siyam na ibon, maliban sa pulang bola na kinakain sa unang gabi ng kasal, wala nang ibang paraan kundi alisan ng ugat at balat. Hindi ko akalaing sa dami ng taon, si Yun Tianluo pa rin. Ang labis talagang walang hiya. Bulag na kupal! Anong karapatan mong husgahan si Kuya Tianluo? Huwag mo akalaing dahil lang medyo may kaya ka na. Kaya mo na kaming tapatan, si Kuya Tianluo? Kapag nakuha niya ang lakas ng siyam na ibon, pwede na siyang makapasok sa sukdulang antas, maging pinakamakapangyarihan sa lahat. Pagdating ng araw na yon, katapusan niyo na. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Bulag na dapat patayin. Kung kaya mong hulihin ang babaeng to sa tabi mo at ibigay kay Kuya Tianluo, ipapakiusap ko pa kay Kuya Tianluo na patawarin ang buhay mo. Lugar ng pagpupulong. Lin Tianchi, dalhin mo siya palabas. Opo. Lin Tianzi, naglakas loob ka talagang salungatin ng utos ng Dragon Hall? Hindi ka palalampasin ni Kuya Tianluo. Itong bagay na to, dapat manatili lang dito sa Jiangnan. Hindi pwedeng makarating kahit kaunti ang balita sa Dragon Hall sa Shangjing. Magagawa mo ba yon? Oo, magagawa ko po. Yung iba, pwede nang magsialis. Pakiusap po, tulungan ninyo ang nanay ko. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang master ko. Ipinagkatiwala niya sa akin ang kasulatan ng kasal ninyo. Maaaring ang dahilan ay gusto niyang gamitin ang pulang pildoras mo para matulungan akong marating ang pinakamataas na antas. Kung kailangan mo po, sir. Pwede ko nang ialay ang sarili ko sa inyo ngayon. Bulag na ako ngayon at hindi na rin kasing lakas ng dati ang kakayahan ko. Para saan pa ang pulang pildoras mo? Sir, sa mga nakaraang taon, puro abuso ang ginagawa ni Yun Tianluo. Sa loob ng Dragon Hall, karamihan sa mga dating tauhan mo ay hindi na rin masaya kay Yun Tianluo. Kung ikaw ang mag-udyok, Talaga bang naniniwala ka dyan? Sige, sabihin mo na. Sino ang nagsabi sa iyong hanapin si Liu Heshang? sir, ako po mismo ang naghanap kay Liu. Walang nagtulak o nag-utos sa akin. Ayaw mong magsalita, ha? Kung ayaw mo talagang magsabi, umalis ka na lang. Siya ang mandirigma ng hilagang rehiyon, si Jiang Feiyue. Kuya Linhao, kapag lumaki na ako, ikaw ang gusto kong pakasalan, pwede ba? Oo naman, pero dapat maging mandirigma ka rin sa Dragon Hall. Huwag kang mag-alala, siguradong. Magiging mandirigma ako. Kaya naman pala, kung siya ang nakapansin ng kakaiba, kay Liu Heshang, hindi na ako magtataka. Ano bang relasyon ninyo ni Jiang Feiyue? Mag-best friend kami ni Jiang Feiyue. Best friend? Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Sir, paano mo mapapatunayan yan? Sir, ikaw. Sige, magkwento ka na. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa Murong na pamilya? Naalala ko pa, dati si Lolo Murong at si Master ko ang nagkasundo ng kasunduan sa kasal. Kung susundin natin, dapat mataas ang posisyon mo sa Murong na pamilya. Ako ang anak sa unang asawa ng Murong na pamilya. Si Papa Murong Hongbo, anak siya ng panganay sa Murong na pamilya. Si Mama, kabilang sa angkan ng siyam na Phoenix, vice leader doon. Hindi maganda ang samahan nila pagkatapos ikasal. Pagkatapos, naghiwalay si Mama ko at si Murong Hongbo. Nag-asawa si Murong Hongbo ng ibang babae si Su Huya, nanay ni Murong Qingyu. 3 taon na ang nakalipas. Namatay si Papa sa aksidente. Gusto na ngayong kuhanin lahat ni Su Huya ang kontrol sa buong Murong na pamilya. Ibig sabihin, pinilit ka ng Murong na pamilya na pakasalan si Yun Tianluo. Utos yon ni Su Huya. Noong buhay pa sina Lolo at Papa, mabait si Su Huya. Maayos naman, pakikitungo niya sa akin. Nang mamatay sila Papa at Lolo, tapos nawala ka pa? Hawak na ni Su Huya lahat ng kapangyarihan sa Murong na pamilya. Buti na lang at nandyan pa si Feiyue. Hindi nila ako mapakialaman masyado. Kailan ba ang engagement ninyo ni Yun Tianluo? 1 linggo mula ngayon. Sabi mo nga, paano kung babalik ako sa Maynila bilang asawa ng Bai family at personal mong technician? Ano kaya ang mangyayari? Ibig mo bang sabihin? Matagal nang kontrolado ni Yun Tianluo ang Dragon Hall at marami siyang tao doon. Kung gusto mong mabawi ang kontrol sa Dragon Hall, dapat unti-unting alisin lahat ng mga kasamahan niya. Kung ganoon, palagay ko magandang cover ang Bai family. Boss, anong gagawin natin pagkatapos? Ihatid natin si Maran pabalik ng Maynila para dumalo sa engagement nila ni General Tianluo. Tapos, sabihin kay Bai family na, ang bilyon-bilyong investment ng Juxiao Group kanila pa rin. Ma, tingnan mo naman si ate at ang itsura niya. Kung hindi lang kasi dahil sa kanya noon, pinilit pa niyang makipaghiwalay kay Bayaw. Hindi sana tayo aabot sa ganito. Hindi magiging ganito ang kalagayan ng pamilya natin ngayon. Hindi kasalanan ni ate. Bibili pa sana ako ng bagong Porsche sa susunod na linggo. Ngayon, lahat ng pera natin sa bahay, na-freeze na lahat ng assets natin. Ano nang gagawin ko ngayon, Ma? Ikaw naman, ereng babae, at si Yushao. Hindi naman kasalanan lahat ni ate ito. Problema nating pamilya ito. Ano bang kinalaman mo dito bilang tagalabas lang? Lulu, tingnan mo naman si inutil na yon. Si Bu Linhao, totoo ba talagang ganyang kalaki ang impluensya niya? Ma, syempre naman, ako mismo ang nakakita na si Jiangnan Working Ling Tianzi, si Sir Ling, inuuna pa siyang galangin ng lahat. Swear, baka maaring ikaw na ang kumausap kay Lin siya, kay Bu Linhao.
Kayo naman, ilang taon na rin kayong magkasama. Hindi pwedeng tapusin nyo na lang basta-basta ang relasyon nyo. Ma, wag mo kong idamay. Hindi ko kayang gawin yan. Anong pinagsasasabi mo bata ka? Hindi naman ako ang nagdesisyong maghiwalay kayo. Ikaw din naman may ayaw kay Linhao. Hello, sino ito? Ano, lifting na ang house arrest ng Bai family. Ang GU Xiao Group, itutuloy pa rin ang bilyon-bilyong investment nila sa pamilya Bai. Ayos, nakuha ko na. Pupunta akong siguradong on time. Swear, ano bang nangyayari? Tumawag ang working estate. Sinabi nilang lifted na ang house. Arrest ng pamilya Bai. Tapos inimbita pa tayo na dumalo sa engagement party nila Morong Yanran. Ate, ang ibig mong sabihin, may pera na ulit tayo? Ate, yung bagong modelo ng Porsche, pwede ko na ba talagang bilhin yon? Ate, sobrang saya ko. Ang Bai Group natin, may bagong pagkakataon na namang umasenso. Swear, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Pero, ang tawag mula sa opisina ni Haringzon. Imposibleng magkamali yun. Ate, di ba kakasabi mo lang na yung tawag? Inimbitahan tayo na pumunta sa engagement party ni Namurong Yanran at ni Ginoong Tianluo. Siguradong si Ginoong Tianluo ang gumalaw dito. Tama si Secretary He. Yung linabulag, medyo may kakayahan. Pero ano naman ngayon? Sa harap ni Ginoong Tianluo, parang wala rin siyang silbi. Diyos ko, pakialagaan mo si Swear natin. Sa wakas, hiwalay na sila ni Lin na bulag. Ibig sabihin, hindi na tayo pagalitan pa ni Ginoong Tianluo. Pero parang may mali pa rin sa nangyaring to. Ate naman, bakit ka pa nag-iisip ng kung ano-ano? Yung Lane na bulag, bakit naman siya magiging mabait sa atin at ibabalik pa yung 1 trilyon? Oo nga, ate, mag-relax ka lang. Si Ginoong Tianluo na mismo ang nag-imbita sa atin sa engagement party niya. Imposibleng hindi yun totoo. Tama ka rin dyan. Ate, pwede mo ba akong isama papuntang Juxiao City? Pupunta tayo sa engagement party ni Ginoong Tianluo. Paano kung mapansin ako ni Ginoong Tianluo? Tanggapin niya ako bilang personal na katulong. Okay na sakin yon. Ambisyosa mo, batang to. Pero, hindi sapat na siya lang mag-isa. Dapat kayong magkapatid na magkasama. Ma, ang dami mo namang sinasabi dyan. Ano ba tong mga pinagsasabi ko? Si Tianluo ang boss. Since gusto niyang mag-invest, 1 trilyon ang ibibigay niya sa pamilya Bai natin. Ibig sabihin, interesado talaga siya sa pamilya Bai. Kayong magkapatid, kung makakakuha kayo ng mas mataas na koneksyon, ano pa kayang magandang mangyayari sa pamilya Bai natin? Isipin mo nga, hindi na kaya ng puso ko ang saya. Ate, tama si Ma. Kung willing si Boss Tianluo, pwede naman kaming dalawa ni ate na pagsilbihan siya. Bakit hindi? Tama ka diyan, ate. Kung sakaling mapangasawa ko si Boss Tianluo, bilang bayaw ko siya, aba, ang pamilya Bai natin dito sa Timog, parang kami na ang hari. Kayo ha? Bakit ba kayo ganyan? Ate, huwag mong sabihin na may nararamdaman ka pa para kay Lin na bulag. Ate, si Lin na bulag kanina lang, pina-freeze na niya lahat ng pera at ari-arian natin. Hindi mo na siya dapat kaawaan pa. Tama, ate. Huwag mong kalimutan, si Bulag, literal na sinaktan pa ako. Swear, dapat malinaw na sa'yo ngayon. Kahit sabihin mong may abilidad si Linhao, pero kung ikukumpara siya kay Boss Tianluo, parang alitap-tap lang siya kumpara sa sinag ng buwan. Imposible iyon. 3 taon kaming kasal ni Linhao. Pero pangalan lang yun. Wala talagang nangyaring mag-asawa kami. Pagkatapos ng gabing to, tapos na, wala nang ugnayan. Ayan, mapapanatag ka na Ma. Lahat ng ginagawa ni Ma, para rin sa ikabubuti mo. Pag kumilos si Boss Tianluo, sigurado, patay si Linhao. Simula ngayon, walang-wala na tayong koneksyon sa kanya. Kung nandiyan pa siya, hindi na sana magtatangkang mag-alsa ang Bayman laban sa atin. Boss, pagkatapos ng laban nato, wala nang kakayahan ng Bayman para lusubin pa ang teritoryo ng Longguo. Boss, kararating lang ng balita, nakabalik na si Yanran Miss mula Jiangnan papuntang Maynila para dumalo sa engagement party. Kasama si Tianluo, boss, pagkatapos ng 3 araw. Sino-sino ang mga kasama nila? Parang si Jiangnan Zanwang Ling Tianxi, si Ling boss mismo ang nag-escort. Bukod pa diyan, naanyayahan din ang Bai pamilya mula sa Jiangnan. Bai pamilya ng Jiangnan. Narinig kong may son-in-law daw ang Bai pamilya. Nagbukas siya ng massage clinic para sa mga bulag. Magaling daw ang kamay niya. At paborito siya ni Murong Miss. Kaya isinama siya papuntang Juxiao Syudad. Nasaan si Murong Qingyu? Wala sa talaan ng kasamang staff. Ang pangalan ni Murong Qingyu. Ayusin niyo ang mga labi ng ating mga sundalo ng maayos. Maghanda sa pagbabalik natin ng Maynila. Juxiao Syudad, heto na ulit ako. Zuo Darren, matagal na rin tayong hindi nagkita. Kumusta ka nitong mga araw? Ling Darren ako. Ay iniutos ni Tianluo Darren na ako ang hahawak ng task ng pagbabantay kay Murong Miss. Basta siling Darren ang nagbabantay, hindi na kailangan mag-abala pa si Zuo Darren. Yanran Miss. Ito ay utos ni Tianluo Darren. Kung ito ay utos ni Longwang, tayo na. Sino siya? Tuijin lang,
Sobrang sakit ng ulo ko. Naghanap talaga ako sa Jiangnan ng isang therapist para makabawas sa aking headache. May problema ba doon? Mga therapist, napakababa ng estado nila. Paano sila pwedeng sumakay sa sasakyan ng asawa ng Longwang? Zuo Darren, kung kinikilala mo na nga ang status ko bilang asawa ni Long Wang, kung sakaling dumating ang therapist, kailangan mo pa ba akong tanungin? Hindi ko po kayang sumagot. Tayo na? Madong, Jitu po. Dinala na si Madam Su at si Miss Murong. Salamat po sa abala, Boss Zuo. Kung wala na pong ibang kailangan, aalis na po muna ako. Lumapit na po si Yanran kay nanay. Sabi ni Qingyu pupunta siya sa Jiangnan para hanapin ka. Nasaan siya? Sabi ni Qingyu, maganda raw ang tanawin sa Jiangnan. Gusto niyang manatili ng ilang araw pa doon pagdating ng Jiulong Conference. Saka na lang siya babalik. Yang Qingyu na yon, puro laro lang ang alam. Kahit na pinakasal ka lang kay Boss Tianluo dahil lang sa kagipitan, pero tingin ko ayaw din sigurong makita ni Qingyu yung eksena ng kasal niyo ni Boss Tianluo. Sino po siya? Bakit nagdala ka pa ng lalaki sa bahay na hindi kilala? Ito po si Lin Hao, kilalang blind massage therapist sa Jiangnan. Matindi ang sakit ng ulo ko, magaling siya sa masahe, kaya nakakatulong siyang mapagaan ang sakit ko. Tita, Ate Yanran, magiging asawa ka ng Dragon King, tapos may lalaki kang kasama na ganyan? Parang hindi tama, di ba? Isang simpleng katulong lang naman, pero bitbit mo siya sa lahat ng oras. Hindi yata bagay. Minsan sumasakit talaga ang ulo ko, kaya natatakot ako na baka sa mismong engagement party, sumakit ito ng sobra. Nakakahiya kung mapahiya ang pamilya natin, ang Murong, kaya sana, naiintindihan mo, inay. Yanran, wag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sinabi na sa'yo ni na Qingyu lahat. Kung gusto mong makita ang tunay mong ina, kailangan sumunod ka lang ng maayos. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan po ni Yanran. Wala kang kailangan dito. Pwede ka nang umalis. Teka lang. Inay, may kailangan pa po ba kayo? Ako ang bahala diyan. Opo. Mukhang masela ng balat mo ah. Tanggalin mo nga muna ang salamin mo. Ang ganda ng mga mata mo. Sayang kung mabulag yan. Anong pangalan mo? Lin Hao po ang pangalan ko. Narinig kong sabi ni Maran. Magaling ka raw sa pagmamasahe? Medyo masakit ang likod ko nitong mga nakaraang araw. Maari bang dito ka muna at imasahe mo ako? Ihatid mo. Siya sa massage room. Opo, ma'am. Mr. Lin, dito po kayo dumaan. Dagdagan mo pa ng lakas, Xiao Lindsay. Ang sarap talaga. Ang tagal ko nang di naranasan to. Xiao Lindsay, magaling ka palang magmasahe, ha? Salamat po sa papuri, ma'am. Kaya pala si Murong Maran, dinala ka pabalik ng Juxiao. Anong kondisyon ang inalok niya sa'yo? Sabi ni Miss Yanran, basta matulungan ko siyang mapagaling ang migraine niya, bibigyan niya raw ako ng 1 milyong piso. 1 milyon? Kung ganun, gusto ko ring ipagawa sa'yo ang isang bagay. Ma'am, sabihin niyo lang po ano man yun. Gusto kong bantayan mo lahat ng kilos ni Murong Maran at iulat agad sa akin. Ayoko po. Ma'am, patawarin niyo ako. Hindi po ako maglalakas loob. Si Miss Murong, siya po ang magiging asawa ni Long Wang. Ano naman yung Long Wang na asawa? Alipin lang siya ni Master Tianlu. Tatanungin lang kita, gusto mo ba o hindi? Kung papayag ka, pag natapos ang lahat, bibigyan kita ng 100 milyong piso. Kung ayaw mo naman, yung bakuran namin sa likod, may kulang na pataba ang mga bulaklak doon. Mukha ka namang makinis at malambot ang balat. Kung i-chop kita, tiyak mas magiging pampalusog pa yan. Okay, oo na. Oo na. Gusto ko. Xiao Lindsay, mas matalino ka pa kaysa sa iniisip ko. Ang gwapo mo pa naman. Paanong makakaya kung patayin ka? Kapa. Madam, heto na po ang mga detalye ng massage therapist na gusto ninyo. Iabot mo, tingnan ko nga. Interesante ito ah. Ang napangasawa ng pamilya Bai sa Jiangnan, 3 taon ng bulag na massage therapist. Pinalayas pa ng sariling asawa mula sa kanilang bahay. May mga tao talagang nagkukunwaring bulag, pero yung iba, totoong bulag. Madam, itong massage therapist na to, anong gagawin natin sa kanya? Kukunin ba natin? Buhay ko to. Kailan pa naging sayo ang desisyon para dito? Hindi po ako maglalakas loob. Ayusin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang magpasya-pasya ng sarili mo. Naiintindihan ko po. Boss, Pare,
Gusto kong tulungan mo akong imbestigahan ng isang tao. Mag-iimbestiga ng tao? Sino? Ang pamilyang Murong. Ngayon, siya lang ang natitirang namumuno. Su Huaya. Importante ba talaga ang taong to? Dati may ilan pa akong tanong. Pero ngayong nakita ko na siya, parang may ideya na ako. Sige, aayusin ko na agad. Kumusta na ang lungsod ng Juxiao? Sa ngayon, ang Dragon Guard ng Juxiao, hawak pa rin ni Zuo Jiawan. Nakapasok na sila sa mahigpit na pagbabantay. Paano naman si Yun Tianluo? Ang alam ko lang, nagkukulong siya ngayon sa Julongtan. Hindi ko alam kung kailan siya lalabas. Paano naman ang pamilya Bai? Ang pamilya Bai, nakabalik na ng lungsod. Pinadala ko na ang mga tao ko para dalhin sa kanila ang imbitasyon sa engagement party. Bukod pa rito, Ano yon? naipako na ang rebelyon ng mga tribu sa Hilaga. Si Haring Mandirigma ng Hilaga, malapit nang bumalik sa lungsod si Jiang Feiyue. Feiyue. Sa tingin mo, kaninong panig siya papanig? Kailangan pa bang isipin pa yon? Si Miss Feiyue, loyal na loyal sa'yo simula pa? Kung hindi lang na gustong makuha ni Yun Tianluo ang puso ni Miss Feiyue, malamang hindi rin siya siguradong makakaupo bilang Haring Mandirigma. Yun Tianluo lagi niyang gustong talunin ako. Sa lakas, sa posisyon, pati sa mga babae. Kaso, masasabi ko talagang grabe ang effort niya. Ay, oo nga pala. Kamusta na ang nanay ni Maran? Hindi pa natatagpuan. Pero sa tingin ko, Anong hinala mo? si Yun Tianluo ay isang sobrang maingat na tao. Hindi niya ilalagay ang taya lahat kay Miss Maran. Malaki ang posibilidad na itinatago ni Yun Tianluo, ang nanay ni Miss Yanran, sa altar ng Siyam na Dragon. Kapag nagsimula na ang pista ng Siyam na Dragon, diretso niya itong kukunan ng lakas ng Siyam na Phoenix. Ang bagay na to, wag mo munang sabihin kay Maran. Naiintindihan ko na, kuya. Xiao Lindsay. Xiao Lindsay, handa ka na ba? Ngayon, isasama kita sa engagement party ng anak kong babae. Ma'am, ang engagement party nina Tianluo Darren at Tianluo Madam. Isa lang akong masahista. Parang hindi yata ako bagay ron. Kung bagay o hindi, ako ang magpapasya. Ano, nagtitigil ka pa diyan? Tara na, bilisan mo. Grabe, ang bongga pala dito. Sa Juxiao City lang talaga merong ganito kalaking lugar. Narinig ko, sa Juxiao City kahit isang unit ng property abot bilyon na ang halaga. Kung dito ka nakatira sa Juxiao City, Parang kumpleto na ang buhay mo. Secretary, sobra ka naman mangarap. Itong Juxiao City, hindi lang basta-basta dapat may asset na bilyon para makatira dito. Kailangan pa rin may koneksyon sa Dragon Hall. At mga pamilyang may angkan lang ang nakakapasok dito. Akala mo ba'y ang mga ganyang tao? Mapapansin ka pa kaya nila? Liz, may kailangan lang akong asikasuhin saglit. Pumasok ka na muna mag-isa ha. Sipo, ma'am. Magandang gabi po sa napakagandang babae dito, tama ang sinabi niya. Pero, basta gusto mo lang, kung gusto mong tumira sa Juxiao City, napakadali lang yan. Pwede po ba kitang tanungin kung sino kayo? Ako po si Murong Feng ng pamilyang Murong. Ikaw pala. Ikaw yung tinatawag na number 1 na binata sa buong Imperial City, si Murong Feng. Tama po, ako nga. Hindi ba ito yung napakabigat na tao, na kahit ano kaya niyang gawin? Bakit ka nandito sa engagement party ni Boss Tianluo? para sa akin, ito ang engagement party ni Boss Tianluo. Pagpasok pa lang, amoy na amoy ko agad yung amoy ng kahirapan. Linhao, anong ginagawa mo dito? Hindi naman dapat ikaw ang nandito. Kung kayo nga nakapasok, bakit ako? Hindi pwede. Linhao, huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan ka ni Miss Murong, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Dapat mong tandaan, ito ang Juxiao City, lugar ito ni Boss Tianluo. Ikaw na tinaboy ng pamilya Bai. May karapatan ka bang pumunta dito? Tinaboy na asawa. Kilala niyo rin pala siya. Feng Xiao, baka hindi mo alam. Itong taong to, naging manugang siya sa pamilya namin. Kumakain siya sa amin. Pero sa huli, napansin pa siya ni Murong Daji at gusto pa niyang kunin lahat ng ari-arian ng pamilya namin. Kung hindi dahil kay Tianlu Darren na tumulong sa amin, ay kalimutan na nating makarating pa dito sa Juxiao City. Matagal na kaming palaboy sa kalsada. Feng Xiao, huwag mong tingnan yung tao na iyan at akala mo wala lang dahil bulag siya. Masama talaga ang iniisip niyan. 3 taon naming pinakain at inalagaan siya sa Bai family. Pero anong ginawa niya? Niloko pa kami at sinira ang Bai family, halos muntik ng mawasak. Feng Xiao. Nilapitan niya pa ang 2 anak kong babae. Isang beses, inamassage pa niya ang bunso ko. Tapos sinaktan pa niya. Dahil nga naging isang pamilya kami noon, binigyan namin siya ng isa pang pagkakataon. Hindi namin akalain na hindi pa rin siya nagbago. Hanggang sa nakadikit pa siya kay Murong Dajie. Tapos ipinahamak pa niya kami. May mga ganun talagang tao. Isa lang naman siyang utusan, pero umangkin ang kapangyarihan ng may-ari ng bahay at nagmatapang pa. Linhao, kahit sabihin mong ikaw ang tao ng ate ko, hindi kita palalampasin. Mga tao, dalhin niyo siya at ikulong. Tigil. Murong Feng. Si Linhao ay tao ko. Bulag na baga ang mga mata mo. Tatangkain mo pang sakta ng tao ko. At kayo rin, huwag niyong akalaing dahil nakakapit kayo kay Murong Qingyu, pwede niyong abihin ang mga tao ko. Oh, ate, totoo bang ganyan ka magdepensa dyan sa bulag? Baka naman siya. Na yung boyfriend. Murong Feng, ayusin mo ang bibig mo ha. Ngayon, engagement party namin to. NG General Tianluo. Itong sampal na to, para kay Yun Tianluo, ako na ang nagparusa sa'yo.
Murong Yanran, nagdala ka pa ng ibang lalaki sa engagement party ni General Tianluo. May mukha ka pang magpaliwanag. Itong si Miss Merong, bakit nakikipag-away pa sa kapatid niya? Hindi mo ba alam? Itong panganay na anak ng Merong. Siya ang ipinadala ng pamilya Merong para maging katiwala ni General Tianluo. Yung pangalawang anak lang talaga at si General Tianluo ang totoong magkatuluyan. Pero ngayong engagement party na to, siya pa rin si Miss Murong, na dating fiancé ng Diyos ng Digmaan, Jia Xiao. General Tianluo, gets mo ba? Medyo masarap panoorin ang eksenang to ngayon. Mag-ingat sa sinasabi. Kung wala kang respeto kay pari, igalang mo naman si Buddha. Kahit paano. Ngayon, ay engagement party. Ni General Tianluo, yang Master Feng, habang pinapagalitan mo si Miss, naisip mo ba na hindi ako pinatawag ni Miss dito? hindi ako dinala ni Murong Yanran dito, kahit pamilya Murong ka pa. Tapos lakas loob kang sumugod sa engagement party ni General Tianluo, para ka na ring naghahanap ng gulo. Yang Master Feng, yang bastos na yan matagal na dapat niyang ikinamatay. Lin Siasi, ang tapang talaga. Engagement party ni General Tianluo to, at naglakas loob kang pumasok. Lin Hao, bakit di ka pa lumuhad at humingi ng tawad kay Young Master Feng? Kapag nairita si Young Master Feng, kahit si Miss Merong, hindi ka kayang protektahan. Zui, Hanggang huli, pinagtatanggol mo pa rin siya? Bulag na nga, bobo pa, sadyang makasalanan at gustong mamatay. Hoy, mga tao, dalhin na yan palayo. Anong nangyari at ang dami-dami niyong nagtitipon dito? Nagbibigay galang kay John Wang. Mr. Tong, sakto ang dating nyo. Ang ate ko, paano magiging fiancé ni Tianluo Darren? Hindi nyo ba alam? Wala siyang kahihiyan. May kasamang lalaki sa engagement party nila ni Tianluo Darren. Hindi ba ito pagpapahiya sa harap ng lahat kay Tianluo Darren? Hindi dapat madaling patawarin siya. Paano niyang nagawa yon, Miss Yanran? Paano mo ipapaliwanag ito? Si Lin Hao ay masahista na kinuha ko. May migraine akong nararamdaman. Kailangan ko siya para magmasahe, para gumaan ang pakiramdam ko. Miss Yanran, bilang isang anak mayaman, paano ka pumapayag na mahawakan ng ibang lalaki? Paano mo naman pinoprotektahan ang dignidad ni Tianluo Darren? Mr. Tong, kahit si Tianluo rin, wala naman sinabi ah. Parang umaabuso ka sa kapangyarihan mo sa sitwasyon na to. Simula bukas, magiging asawa ka na ni Long Wang at ang dala mo ay reputasyon ng Long Dian. Kung magdadala ka ng ibang lalaki at magpapakita sa publiko, ano naman ang masasabi ni Tianluo Darren? Nasaan ang mga bantay ng Long? Nandito po, boss. Dalhin niyo ang batang yan at parusahan ng mahigpit. Opo. Sandali lang. Mr. Ling, ang tagal nang hindi nagkikita. May gusto ba kayong sabihin? Lautong, dahil alam mo na si Yanran ay asawa ng Dragon King, bakit pa nagagawa mong gumawa ng ganitong labis at delikadong bagay? Kahit gusto mong makialam, dapat magpaalam ka muna kay Tianluo na boss, di ba? Boss Ling, ang usaping ito ay may kinalaman sa dignidad ni Boss Tianluo bilang isa sa mga tao niya. Hindi ko maiwasang mag-alala. Ngayong gabi ay ang engagement party ni Boss Tianluo. Mamaya, darating na siya rito. Baka mas mabuting maghintay tayo hanggang makabalik siya bago magpasya. Boss Ling, dahil engagement party ni Boss Tianluo mamaya, kaya nga hindi natin pwedeng hayaan ang ganitong kababa na tao. Madumihan ang mga mata ni Boss Tianluo. Hindi ko inakala, siya pala ang working ng West Border na si Pu Tianchen. Dalawa laban sa isa, siguradong mapapasama ang batang to. Second miss, hinaan mo ang boses mo. Pero kasalanan niya rin naman. Nagpasiklab kasi siya. Hanggang sa magalit ang dalawang war king. Boss po, nakalimutan mo na ba ang relasyon ni Miss Yanran at ni Miss Fei Yue? Gusto mo pa yatang mapalo uli ng latigo? Ling Xiangxi, Hinahanap mo yata ang kamatayan mo. Tungkol naman doon sa rebelde mula North Barbarian, siya ang namamahala sa North Border, maliban na lang kung gusto niyang isakripisyo ang titulong War King, kailangan pa rin niyang magpunta rito. Anong nangyayari dito? Bakit ang daming tao? Tita, itong batang ito, sumugod sa engagement party ni Tianluo. Pinagtuunan pa talaga siya ng pansin ng ate ko. Ilang mga working na opisyal, nag-aaway patungkol dito. Ganun nga. Nagkamali lang. Itong batang lalaki na ito, ako ang nagdala sa kanya. Yung imbitasyon niya, galing din sa akin. Si Ma, hindi ba sinabi niyang sumasakit ang ulo niya? Naisip kong dalhin siya dito. Kapag sumakit ang ulo ni Ma, mamamassage niya. Hindi naman siguro may mangyaring nakakahiya sa engagement. Ayaw naman nating maibisto sa mga opisyal. Gawin na lang natin ganito, maghiwa-hiwalay na tayo. Malapit nang magsimula ang engagement party. Nagkakatraffic na dito sa pintuan. Paano ba naman yan? Tama ba? Alis na tayo. Madang Su, galing ng diskarte mo. Pasensya na. Niloloko ka ni Ling. Hindi ko inakalang si Madam Su. Sasali pa at ipagtatanggol siya. Ang swerte naman ng batang ito. Sa tingin ko, malamang meron na namang ibang kalokohan ang batang to. Sekretaryo He, maghinay-hinay ka sa pagsasalita. Bakit ba? May hindi ba pwedeng sabihin? Yung bulag na yon, 3 taon nang may massage shop, magaling mang-alaska ng babae, ang daming sikreto niyang alam diyan. Ginoong Lin, pasok na tayo. Ang ganda ng palabas dito, kakasimula pa lang, naputol na agad. Paano mo napapayag si Suhuya na tumulong sa'yo? Sinabi ko na siya mismo ang lumapit sa akin. Naniniwala ka ba? Hindi nga. Sandali lang, hintayin mo ako. Hindi ko makita ah.
Hanap ka muna ng mauupuan, maghahanda lang ako saglit. Ang swerte naman ng taong to. Nakapasok pa siya. Pero, dito sa Jigsaw City natin ngayong araw. Lahat ng pumunta ay mga bigatin. Walang magpapaupo sa isang bulag. Para sa akin, hindi na siya dapat nagpunta. Ate, tingnan mo yung mokong na yon. Pilit gumigit na sa mga sosyal. Ayun, napahiya tuloy. Sabi ko na nga ba ang dragon hindi pumapasok sa lungga ng ahas. Ang tigre hindi sumasabay sa mga aso. Wala siyang alam sa sarili niya, kaya napahiya siya. Bagay lang. Ginoong Lin, parang magaan ang loob ko sa'yo. Bakit hindi ka dito umupo sa mesa namin? Ling Tianchi, ano bang ibig mong sabihin? Ang baba ng tingin mo sa tao, hindi pwedeng umupo sa mesa natin ang gaya niya. Sa bansa natin, lahat pantay-pantay. Kahit bulag si Ginoong Lin, nakakaya niyang bumangon sa sariling pagsisikap. Kung wala man lang kayong ganong pananaw, paano kayo naging warlord? Ling Qianxi, huwag kang makipagdiskusyon pa. Kung ngayong araw, papaupuin mo yung bulag na yan. Sa punong mesa, huwag mo akong sisisihin kung mapikon ako at putulin ang ugnayan natin. Ling Tianchi si Lao Zuo hindi pa dumarating. Kung malaman niya na pinaupo mo ang ganyang klaseng tao sa punong mesa, baka ikaw pa mapabutulan ng galit at wala kang nagawa. Mga kaibigan, pwede ba akong magsalita sandali? Lin Xiaozi, mga matatanda ang nag-uusap dito, may karapatan ka bang sumabat? Sinasabi ko, Lin Hao, huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Ito ang engagement party ni Tianluo Darren. Pabalik-balik mong inaasar ang mga importanteng bisita. Hindi ka ba natatakot na pati si Tianluo Darren magalit na sa'yo? Hawak ko ang imbitasyon. Malinaw at legal akong dumalo sa engagement party ni Tianluo Darren. Linz, dito ka na umupo sa tabi ko. Mga ginoong bisita, huwag na kayong magalit. Ako ang nagdala kay Lin Hao dito. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat po, madam. Ang hilig mong sumipsip sa mga babae. Xiaolu, maghinay-hinay ka sa sinasabi mo. Malas lang nitong batang ito. Tuwing napapahamak siya, lagi may nagtatalaga para depensahan siya. Minsang matulungan, hindi habang buhay kayang sagipin. Ang dami na niyang inagrabiyadong mga warlord. Tingin ko, hindi magtatagal, mapapahamak. Linz, ngayon nakita mo na, di ba? Salamat, madam, sa pagpanig mo sa akin. Dahil ako mismo ang nagdala sa'yo rito, siguradong hinding-hindi kita pababayaan. Tama nga pala, Lindsay. Yung ipinagkatiwala ko sa iyong gawain, naaalala mo pa ba yon? Oo, naalala ko. Gustong-gusto ko talaga iyong katulad mong batang masunurin. Pagkatapos ng engagement party ngayong gabi, lagi kang sasama sa mga tao natin. Lahat ng taong makakausap niya, bawat salitang sasabihin niya, i-report mo lahat sa akin, ha? Naintindihan mo ba? Opo, malinaw po. Mahal na mga bisita, maligayang pagdating sa engagement party ni Miss Murong at ni Sir Tianluo. Ngayong gabi ng kasiyahan para sa lahat, sama-sama nating salubungin ang pagpasok ng bagong kasal. Anong nangyayari? Bakit may aso dito? Anong meron? Anong nangyayari dito? Di ba ngayon ang engagement party ni Tianluo Darren at Yanran, miss? Alam ko na. Si Tianluo Darren, iniinsulto niya si Merong Yanran. Itong si Merong Yanran, kung naglakas loob siyang magsama ng isang random na lalaki sa engagement party nila, edi si Tianluo Darren pumayag na rin na isang aso ang papakasalan niya. Oo nga. Hindi talaga napapatalo si Tianluo Darren? Itong si Miss Murong, akala mo kung ganong kataas, pero bagay lang naman siya sa isang aso ni Tianluo Darren. Matagal ko nang hindi gusto si Murong Yanran Akala mo talaga makakapag-asawa siya ng Dragon King o kung ano. Nakakatawa na lang tuloy. Si Lin Xiaozi, aso lang naman yan ni Murong Yanran. Ngayon, si Murong Yanran at ang aso ni Tianluo Darren magpapakasal, which means Si Lin Xiaozi, hanggang aso lang din para sa aso ni Tianluo Darren. Left Darren. Anong ibig sabihin nito ni Yun Tianluo? Sabi ni Tianluo Darren, dahil hindi maganda ang pakiramdam niya, hindi siya makakadalo sa engagement party nila ni Miss Murong. Kaya, espesyal niyang pinadala ang alagang aso niya para sa kanya. At siya ang representative ni Tianluo Darren sa engagement kay Miss Murong. Xiao Lindsay. Maganda-baganda ng eksenang to ngayon? Hindi ko rin naman makita, Yun Tianluo. Binibigyan pa rin kita ng respeto. Jiang Fei Yue, ang rebelde ng Hilaga, lumampas sa hangganan. Ang lakas ng loob mong iwan ang tungkulin mo nang walang pahintulot. Jiang Fei Yue. Ngayon, ang engagement party. Ni Tianluo, sir. Bumalik ka bigla mula sa Hilaga. Anong motibo mo talaga? Jiang Fei Yue. Huwag mong isipin na dahil. Matiisin si Tianluo, sir, sa'yo. Gagawin mo lang ang gusto mo. Tapos na ang kaguluhan sa Hilaga. Bakit hindi ako pwedeng bumalik sa lungsod ng Jukshao? Anong ano? Tapos na ang kaguluhan sa Hilaga? Ang bilis mong ayusin. Talagang hindi matatawaran si Tianluo, sir. Unang mandirigma talaga sa grupo niya. So, mga dayuhan. Isang pitik lang, natapos na. Ang galing ni Mr. Moon God. Talagang idol ko siya. SHH. Baka marinig ng iba. Kahit napayapa mo. Hindi iyon dahilan para lumapastangan kay Tianluo, sir. Hindi nirerespeto.
Naaalala nyo ba? Kung kaninong fiancé si Yanyan ate? Ang Jusha War God nag-alay ng buhay para sa bansa. 3 taon pa lang, ganun na lang ang ginagawa ni Yun Tianluo, namumuhi sa kay Yanyan ate. Kayong lahat, ginagamit ang kapangyarihan para sa kasalanan. Dapat kayong parusahan. Tumahimik ka. Jiang Fei Yue. 3 taon ang nasawi ang Juxiao War God. Ngayon ang namumuno sa Dragon Hall. Si Tianluo War God na. Ano ngayon kung ikaw ang namumuno sa Dragon Hall? Ibig bang sabihin nito, pwede mo nang gawin ang kahit ano? Tong Jushan, noong mga panahon na ikaw ang tagapagtanggol ng Hilaga, napagtripan ka ng mga taga-Hilaga. Sino ang tumulong sa iyo noon? Wu Tianchen, noong nagpadalos-dalos ka sa labanan, maraming tagapagtanggol ng Dragon Hall ang namatay dahil sa iyo. Sino ang nagdasal para sa iyo noon? At ikaw, Suo Zhaoan, sino ang nag-angat sa iyo hanggang maging tagapagtanggol ng Central State? Kaya naging working ka nga ng Central State ngayon. Kayong lahat? Ganyan nyo lang ba tratuhin ang tagapagmana ng nasirang Diyos ng digmaan? Miss Jiang, mali yata ang sinasabi mo. Miss Su, hindi ka naman asawa ng Murong family, paano ka makikialam sa mga gawain ng Dragon Hall? Sa tingin mo ba hindi sapat ang talin ng espada ko? Miss Jiang, ako rin ang nanay ni Maran. Nakalimutan mo na ba, bilang isang ina, karapat dapat naman akong magsalita, di ba? Sige, sabihin mo na. Miss Jiang, sinasabi mong si Murong Yanran ay tagapagmana ng nasirang Diyos ng digmaan. Saan galing ang chismis na yan? Bagaman may kasunduan sa kasal si Murong Yanran at ang nasirang Diyos ng digmaan, hindi pa sila nagkita kahit kailan. Wala ring naganap na kasal sa kanila. Kaya yung sinasabi mong fiancé, hindi naman talaga totoo. Ikaw? Tsaka hindi naman kami ang pumilit kay Yanran na magpakasal kay Tianluo Datu. Yanran, tama ba ako? Fei Yue, salamat sa pagtatanggol mo sa akin, pero ang pagpapakasal kay Yun Tianluo ay kusa kong desisyon. Kung ganun, at si Maran ate ay kusang pumayag, bilang matarik niyang kaibigan. Siyempre, obligasyon kong tulungan siya. Nasuriin ang magiging asawa niya. Nagpadala lang ng aso si Yun Tianluo, tapos gusto na agad makipag-engage. Hindi ba't masyado namang parang laro yan? Mas mabuti pang ako na rin ang maghanap ng isang aso, tapos itapat ko sa kanya. Para mabuo na ang engagement ceremony. Ano sa tingin nyo, okay ba yon? Jiang Fei Yue. Ang lakas ng loob mong bastusin si Tianluo Mandirigma. Zuo Zhaoan, kung aso ka, dapat tanggap mo ang papel mong aso. Kung kayang magpadala ni Yun Tianluo ng isang aso para sa okasyon, bakit di ko pwedeng gantihan din ng aso? Jiang Fei Yue, mukhang wala na tayong ibang paraan kundi maglaban para magkaintindihan tayo ngayon. Matagal na akong gusto subukan. Ang ipinagmamalaking lakas ng Tianluo Mandirigma at ng pinakakilalang mandirigma ng Mosya. Lao Tong, ako ang kalaban mo. Ling Tianchi, matagal ko nang hinihinala na may problema ka. Kahit pa natalo mo na si Lao Tong, ako at si Lao Pu, 2 laban sa 1, nasa amin pa rin ang panalo. E paano kung idagdag mo pa ako? Liu Yuan, hindi ba't umalis ka na sa Longdian? Oo, umalis na ako sa Dragon Hall. Pero hindi ko naman sinabing hindi ako babalik. Liu Yuan, ang lakas ng loob mong magpakita dito sa Juxiao City. Hindi ka ba natatakot na tanungin ni Tianluo Darren ang mga kasalanan mo? Si Yan nga. Alam naman ng lahat? Nako, si Liu Yuan ay bihasa. Sa sining ng Zhu Yi Divination. Kung wala akong magandang kapalaran, sa tingin mo ba maglalakas loob akong bumalik? Ikaw, Sino na naman to? Ha, naalala ko na. Ito yung dating, unang tagapagpatupad ng Dragon Hall. Si Liu Yuan, si Liu Darren nga. Sinasabing noong araw pagkatapos ng War God, siya ang pinakamahusay na mandirigma. Pero mula nung nagbuwis na, buhay ang War God ng Jake Xiao. Naglaho siya bigla. Si Liu Darren, bakit naman kaya biglang bumalik dito sa Juxiao City? Mukhang may malaki, talagang mangyayari. ipinapaabot ang kautusan mula kay Tianluo Darren. Ngayong araw, natapos na ang engagement banquet. Pagkalipas ng 7 araw, gaganapin ang Jiulong Gathering sa Jiulong Altar. Formal nang tatanggapin ni Tianluo Darren ang Jujiao Divine Sword. Lahat ng naririto ngayon ay pawang inimbitahang mga panauhin. Swerte na lang ninyo. Lao Tong, Lao Pu, tara na tayo. Lao Pu, mag-ingat ka sa biyahe mo. Ling Tianxi, hintayin mo ko. Pagkatapos ng Jiulong Gathering, pag natanggap na ni Tianluo Darren ang liderato ng Dragon Head, iparating ko kay Darren na tanggalin ka bilang Battle King ng Jiangnan. Sige, maghihintay. Senyorita, hindi ko inakalang darating ka ngayong gabi. Ang dami palang importanteng tao ang dumating. Nakapanood pa tayo ng napakagandang palabas. Sulit talaga ang pagpunta natin dito. Oo nga, at pwede pa tayong sumali sa kapatirang 9 na araw na mangyayari pagkatapos ng 7 araw. Ito ay pinakamataas na pagtitipon sa bansa natin. Makikita pa natin si Tianluo na magiging pinuno ng mga dragon. Ito ay karangalan para sa bahay pamilya natin. Tama si Xiaolu. Shweer, hindi talaga nasayang ang pagpunta natin dito. Tuwing dati, sa telebisyon lang natin nakikita si Tianluo. Ewan ko lang kung ano siya sa totoong buhay. Grabe ang kanyang dating. Sa tingin ko, dapat tayong magsimulang lisanin ng Jixiao City. Bumalik na tayo sa Jiangnan. Bakit naman? Hindi ba kanina sabi natin pwede tayong sumali sa kapatirang 9 na araw? Oo nga, ate. Napakahirap nating makarating dito, tapos makakasali pa sa ganitong engranding pagtitipon. Bakit pa tayo aalis? Senyorita, bakit parang may problema ka? Hindi ba nakita niyo ang nangyari ngayong gabi? Nagharap yung mga hari ng digmaan, muntik nang magkagulo. Feeling ko, may mangyayaring malaki sa araw ng kapatirang 9 na araw. Nandyan si Tianluo para magpatahimik. Sino ba ang maglalakas ng loob na manggulo? Oo nga, senyorita. Tama ang sinabi ni Madam. Kapag bumagsak ang langit, may matangkad na magtatangkang sumalo.
Paano pa kaya, yun ang araw kung saan si Tianluo ay magiging pinuno. Anong malaking mangyayari? Kung gusto mo umalis, ate, ikaw ang umalis. Hindi kami aalis. Kayo. Sige na, magsimula na tayo umalis. Ngayon, yung lalaking iyon, humampi na kay Madam Su. Kapag hinanapan tayo ng gulo, delikado nga. Sayang naman. Ang ganda-ganda pa naman ng palabas na to. Basta na lang nasira ang lahat. Linz, Kanina nakita ko. Yung ex-wife mo pati yung ex-biyanan mo. Gusto mo bang makipag-usap sa kanila? Matagal na ako. Wala nang kinalaman sa kanila. Ayoko na sanang palakihin pa. Walang kwenta naman eh. Mama, medyo lumala yung sakit ng ulo ko. Pwede po bang si Mr. Lin na lang ang bahala sa akin? Si Linhao naman talaga ang tao mo. Kung kailangan mo siyang dalhin, sige lang. Salamat po, Mama. Medyo inaantok na ako. Una na po akong uuwi. Ingat po kayo, madam. Ate Yanran, sino naman siya? Hindi mo ba ipakikilala? Siya si Mr. Lin Hao Lin at siya rin ang personal kong therapeutic massage therapist. Personal na therapist, ha? Pwede bang hiramin ko siya minsan? Tama na. Hindi dito ang tamang lugar para mag-usap. Balik na lang tayo. Doon na lang magkwentuhan. Tara, uwi na tayo sa bahay ko. Fei Yue. Busi pa kami ni, Lauling. Ayaw na naming istorbohin kayo. Bakit mo ako sinusundan? Sir, si Yanran, Miss Yanran, ay ang fiancé ni Tianluo, sir. Nandito ako para protektahan si Miss Yanran. Ano, mas magaling ka pa sa akin. Hindi po ako naglalakas loob. Di umalis ka na agad. Magpapaalam na po ako. Sa wakas, umalis na rin yung nakakainis na langaw. Tara, uwi na tayo. Tara. Si Maran ate talaga, para lang makauwit iligtas ka. 3 araw, 3 gabi akong naglakbay. Hindi pa nga ako nakapagpalit ng damit. Maliligo muna ako. Kayo na muna dito, upo muna kayo. Sa tingin mo ba, si Fei Yue, nakilala ka na? Matalino si Fei Yue, simula bata pa lang. Pakiramdam ko, baka may napansin na siya. Sinabi niya sa akin dati na kayo ni Fei Yue ay magkaibigan mula pagkabata. Noong nawala ka, araw-araw siyang umiiyak. Ayaw niyang maniwalang nawala ka na. At para tulungan kang maghiganti, hinanap pa niya mismo ang Bailing Nation at Yinhuan Nation para patayin ang mga malalakas nilang mandirigma hanggang sa maging war king siya, saka pa lang siya bumalik sa border. Naabot niya ang ranggong war king. Ano yung pinag-uusapan nyo? May sikretong Wala namang espesyal. Ate Yanran, pwede ko bang hiramin ang personal mong therapist? May nangyaring pananakop mula sa Hilaga, 3 araw at 3 gabi akong nakipaglaban. Sobrang pagod na, masakit na lahat ng buto ko. Depende yan. Kung ayos lang kay Ginoong Lin, nabigyan ng masahe, si Fei Yue. Sige, ayos lang. Ginoong Lin, sumama po kayo sa akin. Ayos lang po. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Diretso lang, kumanan, tapos kumanan ulit. Si Po. Miss Jiang? Ginoong Lin, kailangan ko bang hubarin ang damit ko? Miss Jiang, profesional na masahe po ito. Paano kung gusto ko ng hindi profesional? Miss Jiang, uulitin ko. Profesional lang po ang ginagawa ko. Hindi yata masyadong angkop iyon. Ginoong Lin? May nagsabi ba sa'yo dati na kamukha mo ang isang matagal ko nang kakilala? Kakilala? Ang tinutukoy niyo ba ay si Zhu Xiao Jianshen? Yun din ang sabi ng iba sa'yo dati. Noong una akong nakita ni Miss Murong, sinabi din niyang kamukha ko si Zhu Xiao Jianshen. Kaya isinama niya ako. Ibig sabihin, hindi ikaw yung tinutukoy nila. Sorry, Fei Yue. Hindi pa oras para magkakilanlan tayo. Tama, hindi ako yun. Pwede mo bang tanggalin ang salamin mo? Fei Yue, ano na namang ginagawa mo? Zhu Xiao kuya, sa wakas inamin mo rin na ikaw si Lin Zhu Xiao. Hanggang kailan mo pa ako lolokohin? Natrick mo pa rin ako sa huli. Zhu Xiao kuya, bakit mo kailangan itago ang tunay mong pagkatao sa akin? At saka, ano ba talaga ang nangyari noon? Sabi ni yung Tianluo, na-ambush ka raw ng 4 na mandirigmang digmaan. Para iligtas siya, nagpanggap kang namatay kasama ang 4 na mandirigmang digmaan. Yung 4 na mandirigmang digmaan, mga walang kwenta lang naman yun. Parang inutil lang. Kung hindi lang sana inatake ako ni Yun Tianluo sa likod noon, hindi ako masusugatan ng malala. Nawala pa ang lakas ko, dahil doon. Ang galing mo talaga, yung Tianluo. Zhu Xiao kuya. Hahanapin ko siya ngayon para singilin. Hoy, bumalik ka. Bumalik ka muna. Ano ba yung pagmamadali mo? Kung gusto kong maningil, matagal ko na ginawa. Kailangan ko muna malaman ng buong detalye. Hindi ba sabi mo inatake ka niya sa likod? Bakit kailangan pang mag-imbestiga? Totoo naman na inatake niya ako. Pero tungkol sa relasyon namin bilang mga kapwa-disipulo, alam yon ni Yun Tianluo. Kung hihingin lang niya ang Dragon Pearl sa akin, hinding-hindi ko siya tatanggihan. Ibig mong sabihin, may iba pang sangkot dito? Itinangi ko si Liu Hisheng sa enforcement hall nitong mga taon na to, at palihim siyang nag-imbestiga. May ilang bagay talaga kaming natuklasan. So, Zhu Xiao kuya, anong gagawin natin ngayon? Hintayin, tama. Ang posisyon ng pinuno ng Dragon Temple, hindi basta-basta lang tungkol sa kapangyarihan o Mahal? Yung senior mo talaga, hindi siya basta-basta ah.
Paulit-ulit ko na siyang sinubukan, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi kung totoo ba siyang bulag o nagkukunwari lang. Sa katawan niya, wala akong maramdaman ni kahit anong bakas ng tunay na enerhiya ng martial arts. Kung hindi ko lang ulit-ulit na chinek, yung mga impormasyon na binigay mo sa akin, akala ko talaga nakamukha lang niya yung senior mo. Yung senior ko na yon. Dati taas noo at mayabang siya. Di ko inakala na kayang-kaya niyang magtago sa pamilya bay ng Jancheng. At magpakasipag ng 3 taon. Talagang nagbabago ang tao, lalo na kapag napagtaksilan ng pinakamalapit na tao. Kung hindi mo lang ako noon, kinutsaba at pinukaw ang demonyo sa puso ko. Hindi ko sana nagawang saktan yung senior ko. Kung hindi mo rin lang ako, pinagselosa noon kay Lin Juxiao dahil sa talento at katalinuhan niya, Anggo. Paano kaya ako nagkaroon ng pagkakataon na guluhin ang demonyo sa loob mo? Nagtagong 3 taon si Lin Jixiao. Ngayon naglakas loob na siyang magpakita. Ibig sabihin, nakarecover na siya sa lakas niya. Hindi dapat maliitin. Habang abala ang tutubi sa paghabol sa tipaklong, nandyan naman ang Maya sa likod. Noong araw, nakatakas siya gamit ang matinding daya, halos mamatay at sugatan, nakatakas sa mga pumapatay sa kanya. Pero nitong 3 taon, hindi rin naman ikaw nagpahinga, ginamit mo pa ako. At ang sikreto ng lahi namin, ang Nine Tails, para maabot ang pinakamatinding antas. Bukod dyan, nagkaroon ka pa ng tsansa na makuha ang banal na espada ng Juxiao. Ngayon, 2 nag-aambang eksperto sa pinakamataas na antas, dagdag ang espadang Juxiao at ang Juxiao Tianluo Grand Array. Hindi ko talaga mapaniwalaan na makakaligtas pa siya ngayon. Ang gino lang, matapos lahat, huwag mong kalimutan yung usapan natin, ha? Huwag kang mag-alala. Basta nakuha ko ang posisyon bilang Dragon Head. Siguradong bubuksan ko ang altar ng Siyam na Dragon. Para palayain ang lahi naming Ninetales kay Demon, na nakakulong na ng 1,000 taon. Boss, sinunod ko na ang mga hint na binigay mo. Inimbestigahan ko na ang buhay ni Suhuya. Ito na rin lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ginoong Lin, bakit nyo iniimbestigahan si Suhuya? Kahit na si Suhuya ang namumuno sa murong pamilya, isa lang din siyang ordinaryong babae. Bakit kailangan siyang imbestigahan? Hindi pa sigurado yan. Pare, ikaw naman ang magsalita. Miss Yanran, dati sinabi mo na si Suhuya pagkatapos mamatay ang tatay mo. Siya ang kumuha ng kapangyarihan sa murong pamilya. At doon nagsimulang mag-iba ang ugali niya, naging bayolente at palaaway. Tama ba? Oo, ganoon nga. Noong buhay pa ang lolo at tatay ko, mahinahon ang ugali ni Suhuya. Mabait din siya sa akin. Tinatawag ko nga siyang Mama Su noon. Hindi ba ganito ang dahilan kung bakit sobrang tago ng ugali niya? Noong buhay pa ang tatay at lolo ko, may nagpapababa sa kanya, kaya hindi niya ipinapakita ang tunay na ugali niya. Hindi rin sigurado yan. Go! Ginoong Lin, anong ibig mong sabihin? Pinagsususpetsahan ko na may kinalaman si Suhuya sa pagkamatay ng tatay at lolo mo. Ano? Mas tama sigurong sabihin, may kinalaman sa kasalukuyang Suhuya? Kuya Juxiao, ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Nararamdaman ko sa katawan ni Suhuya ang presensya ng Jiwei. Jiwei? Juwei? Anong Juwei? Jiwei. Juwei? Ano yung Juwei? Yanran, may mga bagay kang hindi pa alam. Noong sinaunang panahon, mga nilalang nakakaiba ang nangingibabaw. Sa lahat ng kinakatakutan, ang pinakanakakatakot ay ang Jiwei Tianmu. Kaya niyang pukawin ang kasamaan sa puso ng tao at kontrolin ang mga hangarin nila. Pagkatapos, itinayo ang Longdian. Ang unang naging pinuno ng Longdian ay siya mismong naglagay ng selyo kay Jiwei sa ilalim ng Jiulongtai. Bukod sa pagprotekta sa Longguo, ang pinakamahalagang tungkulin namin sa Longdian ay bantayan ang Jiulongtan upang pigilan si Jiwei na makatakas mula sa selyo. Ibig mo bang sabihin, nakalabas si Jiwei Tianmo sa selyo at sumapi kay Suhuya? Kaya pala, ang tatay at lolo ko parehong naloko at nasaktan dahil sa kanya? Malaki ang posibilidad. At noon, nang traidorin ako ni Yun Tianluo, nakipagsani puwersa pa siya sa iba pang 4 na mandirigma ng iba't ibang bansa para magplano ng pagpatay sa akin. Malamang naudyukan din sila ng Jiwei Tianmo. So, ano ang dapat natin gawin? Gagawin na ba natin ito ngayon? Si Jiwei Tianmo ay tuso at sobrang mapanganib. Kapag naramdaman niyang may kakaiba, tiyak na mabilis siyang magtatago at tatakas. Malawak ang teritoryo ng bansa natin at napakarami ng tao kapag nakalayo siya para tayong naghahanap ng karayom sa dayami. Juxiao kuya, kailan mo balak kumilos laban sa kanya? Sa Jiulong Dahui, doon andun si Suhuya at si Yun Tianluo. Iyon ang pinakaangkop na pagkakataon para tapusin siya. Kuya Juxiao kumilos na si Jiwei. Malakas din talaga si Yun Tianluo. Baka naman, magkaroon tayo ng problema. May naisip na akong plano na siguradong ligtas tayo. Uy. Siya, alam ko na. Ginoong Lin, kakatatawag lang sa akin ni Suhuya. Pinapunta ka niya para masahihin mo siya. Masahe? Kuya Juxiao, pakiusap sabihin mo kay Yanran na tanggihan na lang ito. Huwag kang mag-alala. Mukhang gusto lang ni Suhuya na alamin kung ano plano ko. Sa ngayon, hindi pa dapat maging lantaran ng gulo. Sakto rin. Gusto ko ring makilala siya. Tara na. Ate, pwede bang magpakabait ka naman ng kaunti? Ikaw na nga ang fiancé ni Ginoong Tianluo. Pero araw-araw mo pa rin kasama itong bulag sa tabi mo. Murong Feng, ayusin mo ang pananalita mo. Pinapunta ako ni Madam para dalhin si Lin Hao para magmasahe, kung di mo gusto. Miss Yanran, sa tingin ko mas mabuti kung mag-iingat ka pa rin. Itong si Lin na bulag, hindi siya basta-basta. Noong una sa bahay namin, ang mga bay, kami pa ang nagpapakain at nagpapainom sa kanya. 3 taon naming inalagaan.
Pero sa pinaka-importanting sandali, kami pa ang nilaglag niya. Kung hindi dahil kay Sir Tianluo, dahil sa matalas niyang mata, malamang siya pa ang nanalo. Xiaolu, tama na ang dakdak. Ay, bakit? Bawal na magsalita ngayon. Swear, masyado kang mabait talaga. Kung sina Lulu at Feng ay magkatuluyan, balang araw, siya na ang magiging ilaw ng tahanan ng mga murong. Kaya naman kung may masabi man tungkol sa mga katulong nila, bawal na ba talaga? Ilaw ng tahanan? Hintayin yung makapasok muna kayo sa pamilyang murong bago nyo yan sabihin. Miss Yanran, huwag mo nang problemahin ang kasal ng pangalawang anak ng amo namin. Ang mas dapat mong isipin ay ang sarili mo. Pag nagsawa na sa'yo si Sir Tianluo, tingnan natin kung ano pang kaya mong gawin para protektahan iyang silin na bulag. Nagpapakamatay ka. Ate, bakit ka galit na galit? Wala namang ibang ginawa, nagsabi lang naman ang totoo. Murong Feng, ang pangit talaga ng taste mo. Kung sino-sino na lang ang dinadala mo sa bahay. Ikaw, Miss, sabi ni Madam, dalhin niyo raw si Ginoong Lin. Ginoong Lin, sumama kayo sa akin. Madam, dumating na ang taong hinihingi ninyo. Sige, pwede na kayong umalis. Opo. Xiao Linzi, kahapon inutusan kita. Maging malapit ka sa anak kong mura lang. May nakuha ka bang impormasyon? Wala naman po. Kahapon, pagkatapos umuwi ni Maran Xiaojie, pinapunta na niya ako sa kwarto para magpahinga. Siya, tsaka si Jiang Xiaojie, may pinag-uusapan sila sa sala, pero hindi ko rin narinig. Sina, yung sa darating na 5 araw, ang Jiulong Conference, pupunta ka rin ba? Gusto ko sanang pumunta, pero isa lang naman akong bulag na masahista. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong umattend. Tingnan mo nga yung sinasabi mo, Xiao Linzi. Sino pa bang pipigil sa'yo, di ba? Si Tianluo rin? Kapag siya na ang nagsalita, siguradong totoo na yan. Sabi niya, basta't pumunta ka sa engagement party, pwede ka ring sumali sa Jiulong Conference. At saka gusto ko rin talaga na sumama ka sa Jiulong Conference. Samahan mo naman ako. Eh kasi po, kung ganyan ang sabi ni Madam, siguradong pupunta ako. Xiao Linzi, sobrang talino mo talaga. Sa Jiulong Conference natin, dapat magkita tayo. Feng Xiao, tingin mo? Maganda ba ako suot nito? Maganda. Kahit ano ang isuot ni Lulu ko, maganda pa rin siya. swear, anong ginagawa mo? Parang tulala ka dyan. Bilisan mo, magpalit ka na ng damit. Ma, hindi ko alam kung bakit. Parang may kaba akong nararamdaman. Miss Chue, huwag kang mag-alala, habang nandyan si Tianluo na mandirigma, walang sino mang makakapagpasimuno ng gulo. Bilisan mo, mag-ayos ka ng maganda. Ngayon kasi, si Feng Xiao mismo ang magdadala sa atin papasok. Iyan ay napakalaking karangalan ng Bai family natin. Sige, bilisan mo pa. Miss Lena, Kuya Joshua, Handa na ba lahat? handa na. Ngayong araw ng Jiulong Conference, hindi lang tayo magpapalitan ng usapan kay Yun Tianluo, kundi hahanapin din natin ang tunay na salarin. Fei Yue, Kuya Jiu Xiao, sabi mo. mamaya, kayo muna ang mauuna. Ano man mangyari, unang-unang protektahan si Yan Ran. Ang iba naman, ako na ang bahala. Lin Hao, paano naman si nanay ko? Naipag-utos ko na kay Liu Hexiang at kay Ling Tianxi ang pagsagip. Huwag kang mag-alala, tiyak naming maililigtas si nanay mo. Lin Hao, salamat sa iyo. Mag-ingat ka rin sa sarili mo. Tara na. Yan, yung maliit mong masahista, bakit hindi siya dumating ngayon? Itong mga nakaraang araw, sakto, sumasakit ang likod ko. Naalala ko pa nga sanang magpamasahe sa kanya. Ma, pakinggan mo muna. Si Lin Hao, sa totoo lang, isa lang kasi siyang bulag na masahista. Paano naman siya attend sa ganitong event? Tatawanan lang siya ng mga tao. Paano mo nasabi yan? Noong huling ang sinabi ni Tianluo na, basta makapunta sa engagement party niya, pwede ring sumali sa Jiulong Grand Event. Di ba si Lin Hao, pwede rin siya doon? Wow! Ito ba yung Duke Xiao Divine Sword? Tanging ang mga naging leader ng lahi lamang. Ang karapat dapat gumamit ng Duke Xiao Divine Sword. Ang Jiu Xiao Divine Sword ay pambansang kayamanan ng Dragon Nation natin. Kung sino ang may hawak ng Jiu Xiao Divine Sword, kayang tapatan ang pinakamalalakas. Swear, tingnan mo tong setup dito. Ikaw na bahala magsabi. Bawal pa raw tayong pumunta rito. Ang gara naman dito, sobra. Mas marami pa ang tao kesa noong engagement party ni Tianluo last time. Dapat dito tayo magpicture ng marami. Pagbalik natin sa Jiangnan, feeling sikat na tayo. Ate, tingnan mo. Buti na lang talaga pumunta tayo. Kung hindi, sayang tong malaking handaan na to. Kahit bituka ko, mamumuti sa pagsisisi. Ate, tingnan mo agad. Dumating na ang pamilya Murong. Narito na rin ang hari ng digmaan ng Hilaga. Pati yung si Murong na ate, nandito na rin. Mukhang. Tanging si Lin Hao lang ang wala dito. Sinasabi mo ba yung bulag na yon? Matagal-tagal na rin siyang hindi nagpapakita. Sa totoo lang, kung gusto niyang pumunta o hindi, wala naman tayong pakialam sa kanya. Pagkatapos ng komperensya ng Siyam na Dragon, babalik na tayo ng Jiangnan. Ma, tingnan mo si ate. Araw-araw gusto nang umuwi ng Jiangnan. Ang ganda kaya maging dito sa lungsod ng Duke Xiao. Swear, dapat mo talagang tularan ang kapatid mong babae. Tingnan mo, nitong mga araw na to, si Feng Xiao walang sawa na tumulong sa pamilya natin. Dapat kang maglaan ng oras para mapasalamatan si Feng Xiao ng maayos.
Ma, may kapatid na babae naman si Feng Xiao na kasama niya. Okay na yun, di ba? Miss Swear, maraming pwedeng gawin dito sa lungsod ng Joshua. Kung gusto mo, isasama kita at si Lulu para maglibot. Uy, ang bait mo naman. Ay oo nga pala, Feng Xiao. Tingin mo, itong si Lin na bulag, sabay niya bang na-offend si Mrs. Su at ang ate Murong? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita? Yung bulag na yon, posibleng ganun nga, pasakay-sakay lang naman siya sa tiyahin ko. Kapag tumagal, sigurado ako, magsasawa na rin si tita sa kanya. Feng Xiao, pag natapos na nitong kumperensya ng Siyam na Dragon, kailangan mo talagang disiplinahin ng maayos yang si Lin na bulag para kay Shwek Shwek. Ma'am, tingnan ninyo. Ayan na yung bulag. Uy, hindi ba si Lin Xiazi ito? Anong nangyari? Si Murong Da Xiaoye at Su Furen, iniwan ka na ba nila? Nag-iisa ka na lang pala dito. Dumating ka mag-isa. Anong pakialam mo kung dumating man ako o hindi? Ang ingay mo. Ikaw, Lindsay, ngayong araw, si Tian Luo Darren ang magte-take over sa Long Show. Isa ka lang naman na mababang uring masahista. Anong karapatan mo na pumasok sa ganitong event? Bata, ngayon iba na itong pagkakataon na ito kaysa dati. May tiyahin ako. Napaprotekta para sa akin. Pagkatapos ng Jiulong Conference na to, tuturuan ko talaga ng leksyon tong bulag na to. Ma, tigilan mo na yan. Feng Xiao? Dahil na rin sa akin. Pwede bang palampasin mo na lang siya ngayon? Lin Hao, mamaya, dito ka lang muna. Huwag kang alis kahit saan. Sa dami ng pinagdaanan mo, ganun ka pa rin. Palaging akala mo ikaw ang tama. Ikaw, Bulag na sira, gumagawa ka pa ng gulo kay Shue Xiaojie. Maniwala ka man o hindi, pagkatapos nitong Jiulong Conference, tatanggalan talaga kita ng balat at litid. Tanggalan ng balat at litid? Tingnan na lang natin kung kaya mo talaga yon. sige na. Tama na lahat. Malapit nang magsimula ang conference. Ang Dragon Hall ay itinatag mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy ng ilang dekada ang tradisyon, ang makakaupo bilang Dragon King ay iilan lang sa kasaysayan at bawat isa sa kanila ay pwede mong tawaging haligi ng Longguo, tunay na pambansang bayani. Bukod pa riyan, merong Tianluo War God noong pumanaw si Jiuxiao War God kasama ng ibang War God mula sa ibang bansa. Si Tianluo War God ang lumaban sa 3 War God at nanaig sa kanila. Dahil dito na itatag ang mataas na posisyon ng bansa natin ngayon. Ngayon, kailangan lang makuha ng Tianluo War God ang pagkilala ng Jiuxiao Divine Sword para magmana ng Dragon King na trono. Ngayon, tawagin natin ang ating Tianluo War God. ito na ang Tianluo War God. Grabe, sobrang astig niya. Parang mahihimatay na ako. Tian Luo War God. Hindi ko akalaing makikita ko siya. Ang totoong Tian Luo War God mismo. Lin Hao, alam mo ba kung bakit gusto kong makipag-divorce sa'yo? Kasi sa utak ko, ang ideal na asawa ko ay kagaya ng Tianluo War God. Matatag at maaasahan, kayang-kaya niyang sandigan. Ang buong mundo ko dito sa Longguo. Ikaw naman, puro pagpapaligaya lang sa iba. At walang direksyon ang buhay. Tatlo. Pakinggan ng utos, Jake Xiao. Lahat ng nilalang ay magbalik sa akin. Lahat ng lakas ay sa iyo napupunta. Sa pangalan ng pinuno ng Longzhen, inuutos ko sa iyo. Tulungan mo akong lumipad na kasabay ng espada. Ang ultimate spirit at immortal body ay ang pinanggagalingan ko. Ang kalikasan ng universo, ang nagbibigay sa akin ng lakas. Pagisahin ang lahat ng yan. Pagsamasamahin lahat ng nilalang. Du. Nasaan ka na, Jake Xiao? Bai Shue, dahil na rin sa 3 taon natin bilang mag-asawa, may huling masasabi ako sa iyo. Talagang mas hirap ka pa rin pumili ng tama kumpara sa lord. Nagtipo ng lahat ng nilalang. Nasaan si Jiuxiao? Kuya Zhu Xiao. Sa wakas, dumating ka rin. Lin Hao, siguraduhin mong mag-ingat ka. Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba? Naglalakas loob kang guluhin ang kawangis ng Siyam na Dragon? Suwasaan. Ano? Pati ako? Di mo na ba nakikilala? Ikaw, ang mandirigma ng Jiuxiao. Hindi ba 3 taon na ang nakalipas na inambush ng 4 na mandirigma ng 4 na bansa at nagbuwis ng buhay? Paano siya nabubuhay pa? Ano nga bang nangyayari? Siya. Paano siya naging mandirigma ng Jiu Xiao? Lin Hao, sino ba talaga siya? Opo, Miss, alam ko na. Kaya pala si Murong Miss, pinanindigan niya ito. Kaya pala ang hari ng digmaan ng Jiangnan, Ling Tianxi, sumusunod sa kanya. Bai Shue, mas magaling pa yata ang mata ng lolo mo kaysa iyo. Maawa po kayo, boss. Hindi alam ng hamak na ito ang kabuuan ng inyong pagkatao. Kuya Lin. Sa wakas, nagpakita ka rin. Hindi ka man lang nagulat. Anong dapat ikagulat doon? Noong araw, nagkaisa ka kasama ang 4 na warlord para gulatin ako. Pero napaligtas ko pa kayo at kayo ang natalo ko. Ikaw, malubhang nasugatan at nahulog sa bangin. Akala ko noon, patay ka na talaga. Dahil na rin sa mga taon ng pagiging magkapatid natin sa pagtuturo, wala akong nagawa kundi ipahayag sa lahat na ikaw ay napatay ng 4 na warlord ng palihim kang atakihin.
Hindi ko inakalang nabuhay ka pa pala. Ano? May ganyan palang nangyari. Nagkaisa pa ang warlord ng Zhu Xiao at 4 na warlord para kalabanin si Ginoong Tianluo. Pero sila pa ang napas lang ni Ginoong Tianluo. Ang lakas pala talaga ni Ginoong Tianluo. Yun Tianluo, ikaw naman ang tunay na nagtaksil sa bansang Long. Tapos ikaw pa ang nagsisira kay Kuya Zhou Xiao. Hindi mo naman kayang tapatan si Kuya Zhou Xiao. Paano mo naman tatalunin ang 5 warlord? Payo. Pansamantala, pinapatawad muna kita sa maling akala mo tungkol sa akin. Pero, sinong nagsabi na wala akong kakayanan para patayin ng 5 warlord? Hanggang sa antas na supremo. Binabati si Warlord Tianluo sa pag-abot sa antas na supremo. Lin Hao, muntik mo na naman akong naloko. Kung warlord ka rin lang, bakit mo pa kailangang magtaksil sa bayan? Tianluo. Grabe talaga kapal ng mukha mo. Lin Jake Xiao, noong araw, kinurakot mo ang Dragon Pearl. Nakisabuatan ka pa sa 4 na war god ng ibang bansa. Itong mga kasalanan na yan. Noon, hindi pa kita pinanagot. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ng maigi to. Dragon Guard, makinig. Bitayin ang traidor. Patayin ang mga mapaghimagsik. Pitayin ang mga traitor, patayin ang mga mapaghimagsik. Sumama na kayo. Supreme. Noon, ginamit mo ang lason ng Qianji, tapos umatake ka sa likuran. Ngayon, sinisisi mo pa sa akin ang lahat ng dumi. Puro ka salita. Inaasahan mong maniniwala kami lahat sa'yo? May ebidensya ka ba? Kung wala kang mapatunayan, sumunod tayo sa patakaran ng Dragon Hall. Sino mang may hawak ng Zhu Xiao Sacred Sword ay parang pinuno ng Dragon Hall. Dragon Guards, makinig. Umatras kayo. Kung sinasabi mo na naabot mo na ang antas ng Supreme, dapat, sa totoo lang, mas matagal mo na akong nilampasan. Kung ganun, maglaban na lang tayong dalawa. Tingnan natin kung sino ba talaga ang mas malakas. Walang saysay ang puro salita lang. Lin Jake Xiao, alam mo dapat, kapag Supreme ang naglalaban, kayong dalawa lang, winawasak ang paligid. Ang dami ng karaniwang tao rito. Paano magiging larangan ng laban? Yun Tianluo, yun Tianluo. Mukhang yung pagiging Supreme mo talagang dahil lang sa panlabas na tulong. Pilit mo lang talaga inangat. Ano nga ba ang isang tunay na Supreme? Yun ay ang kayang sumipsip ng lahat ng lakas sa paligid. Kahit maliit na tipak ay hindi nilalabas. 2 Supreme na malakas. Kahit maglaban sa gitna ng mataong lugar, hindi madadamay kahit sino. Yun Tianluo. Ang Supreme ni Zhu Xiao kuya, talagang tunay yan. Mas maganda kung maglaban na lang kayo. Kung sino ang manalo, doon ako maniniwala. Sige na nga. Kung gusto mo ng laban, sa ibabaw ng arena tayo maglaban. Ang tagal mo pa magpanggap. Ayan, gawin natin, ayon sa gusto mo. Ate, tingin mo sino ba ang nagsisinungaling kanina? Hindi na kailangan itanong. Sigurado si Lin Xiazi ang nagsisinungaling. Ang tagal na niyang nasa bahay natin. Kailan ba nating nalaman na siya pala si Zhu Xiao digmaang Diyos? Talagang yung may malalim na plano. Sila lang ang kayang makipag-ugnayan sa digmaang Diyos ng ibang bansa. Ma, hindi pa klaro ang lahat ng nangyari. Kaya huwag muna magpadalos-dalos. Big Boss, talagang masama ang naging relasyon natin kay Zhu Xiao digmaang Diyos. Ngayon, siya na lang ang sinasabing rebelde. Yun lang ang paraan para maligtas tayo. Tingnan mo naman. Mas klaro pa si Hiching kaysa sa Kuya, ginamit mo ang Zhu Xiao na espada laban sa akin. Hindi ba't hindi patas yan? Patas? Anong ibig mong sabihing patas? Isang tabi mo ang Zhu Xiao na espada. Makipaglaban ka ng patas. Siya na nge. May espada man o wala. Pareho lang iyon. Lin Hao, huwag. Lin Zhu Xiao. Ang nagwawagi hari, ang natatalo'y tulisan. Itinuro ko na sa iyo yan. 3 taon na ang nakalipas. Bakit nakalimot ka na naman? Kahit noon ay ako, ang nakipagbuklod sa 4 na pinakamakapangyarihang mandirigma para tapusin ka. Ano namang magagawa mo? Kung napatay na kita noon, hanggang ngayon, kaya pa rin kitang patayin. Basta't mamatay ka lang, ako na ang nag-iisang pinakamakapangyarihan. Sino pa ang mangangahas lumaban sa akin? Sino ang may lakas ng loob na makipagbanggaan sa akin? Yun Tianluo. Sa wakas, sinabi mo na rin. Ang laman ng puso mo. Tiket ng kamatayan kapalit ng buhay. Sa bawat pagkakamali, natututo tayo. Noong nakaraan, dahil sa tiket ng kapalit buhay, hindi ko na iligtas ang sarili ko laban sa iyo. Ngayon, gumawa ako ng mas marami pa. Mukhang maganda ang naging resulta. Lin Jake Xiao, hindi mo talaga maiisip. Mayroon palang 2 pinakamataas dito. Kung tama ang hinala ko, ang totoong Sufuren, patay na. At ikaw? Dapat bang tawagin kitang Zhu Wei? Ang tinatawag na mandirigmang Diyos ng Zhu Xiao. Talagang matalim ang mga mata mo. Pero ngayon mo lang nalaman. Hindi ba parang huli na? 4 na hari ng digmaan. Alam nyo ba, Zhu Wei, ano ang ibig sabihin nito? Grow? Sabi-sabi, noong matandang panahon, noong unang panahon, ang lahi ng 9 na buntot ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng tao. Naipinit sila sa ilalim ng 9 na buntot na altar ng aming Dragon Hall. Akala ko noon ay alamat lang ito.
Hindi ko inakalang totoo pala talaga. Ayon sa batas ng Dragon Hall, bawal magpakita ng awa basta nakita ang siyam na buntot, patayin agad. Kapag lumitaw ang siyam na buntot, magkakagulo ang buong mundo. Kung ganoon na nga, ano pang hinihintay ng 4 na dakilang mandirigma? Teka, Ginoong Zhu Xiao. Kami rin ay ginagawa lang ito para mabuhay. Ginoong Lin, masyado nang huli ang lahat. Marami na kaming nagawang bagay para kay Tianluo na mandirigma ng digmaan. Parang iisang lubid na lang ang ating kinakapitan. Pasensya na talaga, Ginoong Lin. Hindi natuto sa pagsaway at nananatiling matigas ang ulo. Lin Juxiao, ang sinasabi nilang tagong antas. Paano mo nga ba ito narating? Dapat magpasalamat pa ako. Mahal kong Junior, kung hindi niya ako tinira sa likod, paano ko ba naman malulunok ang Dragon Pearl at makukuha ko ang ganitong lakas? Juxiao, Ginoo, handa akong kilalanin kang amo. Pakiusap, patawarin mo ako at wag mo akong patayin. Walang saysay ang pakiusap ng Gio Wei. Kailangan magtulungan lang tayo para labanan si Lin Jiuxiao. Doon lang tayo may konting pag-asa. Yun Tianluo. Wala kang alam tungkol sa takot na dala ng pinakamataas na level. Kahit 10 tayong magsani puwersa. Hindi ka pa rin magiging katapat ni Ginoong Lin. Sa araw-araw na panghuhuli ng wild goose. Sa huli, ikaw pa rin ang tutukain sa mata. Amo, ang tunay na may sala ay naparusahan na. Pakiusap, patawarin niyo na po ang alila ninyo. Kung hindi mo lang sana sinulsulan si Yun Tianluo mula sa likod, hindi rin siya tatalikod sa akin. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, kusa kang pumasok sa QQ Long Tai. Pangalawa, papatayin kita. Boss si Maran, nahanap na natin ang nanay niya. Ma. Ma. Anak ko. Ginoong Lin. Ang selyadong kitsulong tay, mas masahol pa kaysa sa kamatayan ko. Bigyan mo naman ako ng... Huwag ka nang makipaglaban ng wala ng pag-asa. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa inyong lahat dito, ikaw talaga ang pinaka nag-aalala para sa kanya. Utang pa kay Lolo na iniligtas kanya. At 3 taon yung pinagsamahan bilang mag-asawa. Sabihin mo, kung papatayin ko siya, gaano kaya kasakit para sa'yo ang mararamdaman mo? Lin Hao. Huwag mo akong intindihin. Pakiusap, iligtas mo ang mama ko. Patayin si Jia Wei. Patayin mo siya. Lin Hao, kung gagalaw ka, kahit isang hakbang, mag-ingat ka, baka baliin ko ang leeg niya. Sige, patayin mo na. Hindi naman ako konektado na sa mga bay. Hanggang dito na lang ang pagtulong ko sa kanila. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Hindi naman ako ang pumatay sa tao. Tanggapin. Tapos na. Lahat ay natapos na. Lin Hao. Salamat. Walang anuman. May isa akong hiling. Gusto kong pumayag ka. Ano yon? Tanggalan ng lahat ng ari-arian ng pamilyang Bai. Bakit naman? Noon, nabulag ako ng pera at pagnanasa. Hindi man ako nabulag sa paningin, pero nabulag ang puso ko. Dahil doon, nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ngayon at sa susunod na mga taon ng buhay ko. Ayokong mamuhay ng walang saysay at puro kasamaan. Hindi ka ba natatakot na magalit ang pamilya mo sa'yo? Bawat isa may kanya-kanyang buhay. Dapat lang din na pagbayaran nila ang mga pagkakamali nila. Sige, kung yun ang gusto mo, aalisin ang lahat ng ari-arian ng Bai family. Binabati ko si Datu Jiu Xiao sa pag-alis ng mga taksil. Binabati ko ang mandirigmang digmaan na si Jiu Xiao sa tagumpay laban sa mga taksil. Datu, kailan niyo balak magpakasal ulit kay Xueer? Magpakasal ulit? Ma, Sino na namang nagsasabi ng kung ano-ano? Iyan ay kagustuhan din ni Lolo. Noong magkasama kayo ni Datu, 3 taon ang inyong pagsasama, na puno ng pagsubok. Ngayon, sa wakas ay napuksa na niya ang mga kalaban, at muli siyang umupo bilang pinuno ng trono. Kaya natural lang na ito ang pinakamainam na panahon para kayo ay magpakasal ulit. Boss Lin, noong nakaraan, maraming pagkukulang si Lulu sa pamilya namin. Kung hindi ka naman nandidiri, pwede bang sumama na rin si Lulu sa inyo? Bayaw, wala akong problema na sabay kaming maglingkod ni ate sa iyo. Gusto kong malinawan ka sa isang bagay. Ang pagligtas ko sa buhay mo ay ginawa ko lang para masuklian ang kabutihan ng matanda. Ngayon tapos na ang utang na loob natin. Kung palalampasin pa kita ngayon, iyon na ang pinakamalaking grasya na ibibigay ko sa iyo. Tianxi, Nandito po ako. ipaabot ang utos ko. Kumpiskahin ng lahat ng ari-arian ng pamilya Bai sa Jiangnan. Iparamdam sa kanila kung ano ang maging mahirap. Opo. salamat po, boss. Patawarin niyo po ang pamilya Bai, mga bata at matatanda. Magandang araw po, madam. Boss, mauuna na ako. Pakiusap naman, Pag-usapan pa natin ng kaunti. tayo-tayo na lang naman dito. Parang hindi na kailangan ng mga ganitong tawagan, di ba? Kagabi, inanunsyo ni Jiu Xiao Longwang Linhao
na magsisimula sila ng bagong asawa niyang si Murong Yanran. Nang honeymoon trip nila, si Beijing Zonshen Jiang Fai umiyak siya, ang magmamana ng posisyon bilang bagong leader ng Longdian. Oh, malaking miss. Ang produkto natin, nakapasok na sa Sakura Kuni. At sa Buying Kuni Market. Sa unang araw pa lang, umabot na tayo ng mahigit 1 bilyon ang kita. Sa ngayon, ang market value ng Baishi Group natin. Lagpas na sa 10 bilyon. Sobrang galing nyo talaga. Sa loob lang ng 3 taon, napataas nyo ang Baishi Group natin. Mula sa walang-wala, hanggang sa umabot ng mahigit 100 bilyong assets. Ipaalam sa lahat, na doble ngayon ang bonus ng lahat ng empleyado. Salamat, boss. Hello, magandang araw. Gusto kong mag-invest sa kumpanya ninyo. Miss, maaga kaming sinabihan ng Jushao Group na handa silang mag-invest ng 10 bilyon sa atin para makakuha sila ng 49% ng shares ng kumpanya natin.